Southern Point Trading Corporation. Ay nag-ayos para pirmahan mo ang kontrata ng 2:00 ng hapon. Ang punong ministro ng Blossomland ay gustong personal na mag-tour sa pabrika ng Yes City Holdings. Hinihingi ng Board of Directors ang iyong input. Hello. Pababa na ng bundok si Alexander Ye. Kailangan ninyong maghanda para salubungin siya. Dating na si Alexander Ye. Oo, syempre. Ay clear ko agad ang aking schedule. Para salubungin ang pagdating ni Alexander Ye, Caroline Ye, lahat ng pag-aari ng pamilyang Ye, ay itinayo ni Alexander Ye. Matagal na siyang hindi nakikihalubilo sa labas. Kaya ikaw, ay kailangang, alagaan siyang mabuti. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maalagaan ng maayos si Alexander Ye. Ito ba ang eroplanong sinasabi ni Alexander Ye? Sa totoo lang, parang hindi naman ito kasing bilis ko. Well, ituring na lang natin ito bilang maingat na pagpapakita ng pagmamahal ni Molly Ye bilang apo. Paano ba binuksan ang bintanang ito? Anong siraulo yan? Sino ba talaga tong napaka-importanteng tao na nagpawalang saysay sa buong schedule mo? At personal kang pumunta rito para sunduin sila. Tumigil ka nga. Si Alexander Ye. Ikakasal na si Alexander Ye kay Ariana Sawyer mula sa Sawyer family sa Cloud Ridge. Pinadalhan na ako ni Lola ng flight details ni Alexander Ye. Ano? Totoo pala ang alamat ng pamilya Ye. Buhay pa si Alexander Ye. Hinaan mo nga ang boses mo. Kahit si Lola ay isa lamang sa mga apo sa tuhod ni Alexander Ye. Lahat ng narating ng pamilya Ye, sa militar, sa gobyerno, sa negosyo, ay utang natin. Lahat. Kay Alexander Ye. Kung sakaling magbigay si Alexander Ye ng payo sa pagbisita at kasal na ito, baka sakali tayo ay mabuhay ng magpakailanman. Sana lang. Ay alam ko kung ano ang itsura ni Alexander Ye. Pinadalhan ako ni Lola ng flight info, pero wala siyang pinadalang larawan. Napakatagal na ng buhay ni Alexander Ye. Tiyak na hindi siya ordinaryong tao, makakilala tayo sa kanya kaagad. Miss, madilim ang noo mo. Malapit ka ng dapuan ng malas o masamang kapalaran. Ang mababang dawes na ito ay nagmula sa linya ng Everwood Peak. Sa halagang 200 piso lamang. Garantisadong matutulungan kitang iwasan ang masamang kapalaran at humanap ng mabungang kapalaran. Nababaliw ka na yata. Ang babaeng ito ay walang alam sa kanyang kapakanan. Ako ang ika-28 na tagapagmana ng mga sining ng Everwood Peak. Paano ako magiging isang manloloko sa kalye? Ang dalawang yun ay nakaayos. Nararamdaman ko ang malaking kapalaran na nakatali sa kanila at sa akin. Pero may kakaiba sa kapalaran na ito na mahirap unawain. Subukan ko para sa'yo. Excuse me. Kayo ba'y naghihintay dito? Para kay Alexander Ye. Alexander Ye, kami ay mga inapo ng angkan ng Ye. Ayon sa utos ni Lola, narito kami upang salubungin ang aming ninuno. Christopher Ye. Huwag kang magkamali ng tao. Hoy, imposibleng magkamali tayo. Lahat ng pasahero mula sa flight na ito ay lumabas na. Ang pinakabata sa kanila ay tiyak na ang ating ninuno. Mali ang napuntahan ninyo. Mukhang hindi naman sila. Gipik. Paano kung sumabay na lang ako? Oo, ako si Alexander Ye. Ang lola mo, sa totoo lang, sinabi ko na sa kanila noon pa man, na huwag masyadong maingay. Huwag masyadong maingay. Talaga palang ikaw ang aming ninuno. Ninuno. Ang angkan ng Ye ay naghanda ng isang salo-salo bilang pagtanggap sa iyo. At ang engagement dinner kasama ang angkan ng Sawyer ay nakatakda bukas. Makisama ka sa amin. Sige, pinag-isipan ninyo ng mabuti. Sige na. Molly Ye, o Molly Ye, hindi maganda ang eroplanong ito.
Binuksan ko lang ang bintana, muntik na akong mahigop palabas. Buti na lang at nakakalipad ako gamit ang espada. Miss, nakita mo ba? Iyon ang ninuno ng angkan ng Ye nakakasundo lang. Sa totoo lang, ano ba ang iniisip ng master? Hayaan ang Miss na pakasal sa isang matandang laon na halos nasa hukay na. Ivy Scott, huwag kang magsasalita ng ganyan. Ang angkan ng Ye ang namumuno sa mundo ng negosyo, militar, at gobyerno. Halos royalty na sila. Ang sinumang makapamumuno sa angkang iyon, ang kanilang ninuno, kayang lipulin ang angkan ng Sawyer sa isang kumpas ng kamay. Mahina at may sakit ako. Wala na akong gaanong oras. Kaya sa palagay ko, bago ako mamatay, gagawin ko itong huli kong ambag sa angkan ng Sawyer. Mahal. Ano't ganyan ka sumisigaw? Sinong nagsabing asawa mo siya? Mga labing cherry. Mga kilay na parang sanga ng willow. Balat na malambot na parang niluping itlog. Napakalinis, parang porselana. Mas maganda pa kaysa sa mga larawan. Ginoo. Lumampas ka na sa hangganan. Medyo mahina lang siya, yun lang. Ito na yun. Kainin mo. Nililinis ko ang iyong katawang lupa. Gagaling ka. Bini-bini. Isang kumpletong estranghero ang lalaking ito. Hindi mo talaga dapat tinatanggap ang kahit ano mula sa kanya. Anak, ano ba ang alam mo? Bukas ang iyong bibig. Ikaw, ano ang ipinakain mo sa akin? Ivy Scott. Ang init na pakiramdam ko sa buong katawan. Mabuti yan, ibig sabihin gumagana na. Halika, sundan mo ako. Idikit mo ang iyong mga palad sa akin. Hoiin ang iyong isip mula sa lahat ng istorbo. Hayaan mong lumubog ang iyong hininga sa iyong ubod. Hayaan mong maligo at mabago ang iyong buong katawan. Bini-bini. May tao. Tulong, may tao. Na-hostage ang ating binibini. Ang kapal ng mukha nilang mangidnap, napakalala nila. Ariana Sawyer. May nangahas mangidnap sa pinakamagandang babae sa mundo. Pakiusap may magligtas sa ating binibini. CJ. Parang nabangga lang tayo sa isang, hindi nakikitang pader. Madilim na mahika. Ito ay madilim na mahika. Sa liwanag ng araw. Nang ahas kang maging napakawalang galang. Sa aming miss, labis na kalapastanganan iyan. Master, ginambala si miss. Dapat kang pumunta, bilisan mo. Master, siya ang pumilit kay miss at hinawakan pa niya ng buong katawan. Nangahas kang humawak sa isang miyembro ng Sawyer family. Dapit niyo siya para sa akin. Opo, sir. Ano? Master, gumagamit siya ng salamangka. Tawagin niyo ang 4 champions mula sa Cloud Ridge. Emerald Break. White Tiger. Obsidian Turtle. Scarlet Phoenix. Pagbati E. Sawyer. Anong klaseng karakter? Ang karapat-dapat para kaming apat ay magsama-samang kumilos? 4 champions. Ginambala ng taong ito ang aking anak, na si Ariana Sawyer. Kahit isa sa aking mga tauhan, ay hindi makalapit sa kanya. Binalangkas lang niya ang kanyang enerhiya, karapat-dapat ba talaga yon? Para tayong apat, ay maparito. Kaya ko itong harapin mag-isa. White Tiger. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi ka pa rin tumigil sa paghahambog. Hindi mo nga kayang basagin ang isang hadlang. Hindi ganoon ka-simple. Sabay-sabay na nating gawin ito.
Kumusta ang pakiramdam mo? Tumayo ka. Anong klaseng halimaw ito? Ang apat na kampiyon ng Cloudridge, hindi man lang kalaban niya. Per, Anong klaseng malakas na tao ito? nakakatakot ang lakas ng lalaking ito. Kahit isang martial saint ay hindi, magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Kayong apat na bata, sa inyong mga hilaw na kakayahan, akala nyo may karapatan kayong magpasikat dito? Sa mga sugat mong ganito, swerte ka na kung tatagal ka pa ng 3 hanggang 5 taon. Ngayon pa, umalis ka na habang may pagkakataon ka. Umalis ka na. Eh ano naman kung marunong ka ng kaunting salamangka? Anong kinalaman yan? Nakikipag-engage na ngayon si Ariana kay Alexander Ye, ang patriarka ng angkan ng Ye. Akala mo ba sapat ang tapang mo? Para makialam sa angkan ng Ye. Bata ka pa, huwag mong hayaang mauna ang init ng ulo mo. Sa tradisyon, dapat teknikal na tawagin kitang biyenan. Pero hindi ka naman mas matanda kay Molly Ye. Nakakalito lang ito. Hindi ka panipaniwala. Tatawagan ko ang angkan ng Ye. Ngayon din, at sila ang bahala sa'yo. Tatay, huwag pakiusap. Hindi niya ako inabuso. Ariana, bakit mo siya ipinagtatanggol? Kailangan mong tandaan. Ikaw na ngayon ang nobya ni Alexander Ye. Nobya na ngayon. Iyan ang angkan ng Ye ang pinag-uusapan natin. Kaya nilang takpan ang langit sa isang pitik ng kanilang kamay. Tatay, iniligtas niya ako. Gumaling na ako. Gumaling na ako. Ariana, gumaling ka na. Kung malaman ito ng angkan ng Ye, matutuwa sila. Malay mo, baka dagdagan pa nila ang bigay sa dote. Panandalian lang ang kayamanan. Kung magiging babae ka na akin, tiyakin kung wala kang dapat alalahanin. Babalaan kita. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung lalaban ka sa angkan ng Ye, patay ka. Iniligtas mo ang anak ko. Kaya may utang na loob sa iyo ang angkan ng Sawyer. Pero kung magkaroon ka man ng mga ideyang hindi mo dapat, ako ang una sa hahabol sa iyo. Tara na. Magkita na lang tayo sa engagement party. Hindi ka talaga pwedeng pumunta sa engagement party. Hindi ka palalampasin ng angkan ng Ye kung gagawin mo iyon. Sumakay ka na sa kotse. Mukha siyang anghel, napakabait at maalalahanin. Perpektong asawa siya para sa akin. Gumagana na ito. Molly, ang ganda ng asawang hinanap mo para sa akin. Natuwa ang patriarka. Ayos yan. Ipapaalam ko kaagad sa mga inapo ng pamilyang Ye. Sisiguraduhin naming maging malaki at masayang pagdiriwang ang kasal mo. Sige, talagang ipinakita ninyo ang inyong katapatan. Kayo ay aking napakagandang mga apo. Patriarka, habang wala ka sa bundok, ang mga inapo ng pamilyang Ye ay lumago at dumami. Kami ay naging pangunahing ilaw sa bawat larangan. Sa buong mundo, sa nalalapit mong malaking kasal, hayaan mo kaming magbigay ng karapat-dapat na pagdiriwang at maraming pagbati. Mabuti, gusto kong makilala ang mga tao ng personal at makita kung ano na ang naging pamilyang Ye. Tayo ay magpapaalam sa ating sariling mga inapo. Gawin nating pagdiriwang ng patriarka, ang pinakamasaya at pinakamalaki hanggat kaya natin. Nag-uulat. Dragon King, ang natitirang mga taksil ng Blood Clan ay napuksa na. Ang kayamanan ng Blood Clan, ang Blood King Sword, ay narito mismo. Ang Blood King Sword. Ang Blood King Sword ay nakapagdulot ng napakaraming pagdanak ng dugo. Tanging ang patriarka ng pamilyang Ye ang makapaglilinis sa kadiliman nito. Dragon King, tumawag ang Old Master. Bukas ay ang engagement party ng patriarka. Ang kasal ng patriarka. Maghanda ng regalo para sa kasal. Pupunta muna ako sa Cloudridge. Ano? Mag-aasawa na ang patriarka ng aking pamilya. Naiintindihan. Mag-aasawa na ang patriarka. Malaking balita yan. Napakagandang balita. Ang patriarka, ay hindi ba yan ang laging binabanggit ng ating chairman? Ang walang kamatayan, at laging batang patriarka? Eksakto. Ako ay talagang nagkaroon ng pribilehiyo na makilala ang patriarka minsan. Noong panahong iyon, hindi siya mukhang isang araw na lampas sa 20. Siya ay isang tunay na immortal. Ihanda ang eroplano. Pupunta tayo sa Cloudridge. Opo, sir. Ang sarap nito. Nandito ka pala. Bilisan mo at umalis ka na. Huwag kang makita ng sinuman mula sa pamilya Ye. Anong pinag-uusapan ninyo? Engagement day natin ngayon.
Kung hindi ako dumating, kanino ka mag-e-engage? Iniligtas mo ang buhay ko. Ako, Dapat sana'y buong puso kitang pinasalamatan. Pero, nakatingin sa akin si Alexander Ye. Kung aatras ako sa kasal na ito, para sa iyo at sa akin, pati na sa pamilya Sawyer, magiging malaking problema iyon. Huwag kang mag-alala, samahan kita sa labas. Paano kung may posibilidad? Na ako pala talaga, si Alexander Ye. Tingnan mo, si Alexander Ye yon. Hindi natin siya kayang kalabanin. Kailangan mong umalis ngayon na. Akala mo talaga siya si Alexander Ye? Magandang araw po, Alexander Ye. Sige. Tumayo na kayo. mangyaring, Alexander Ye, maupo po kayo sa pangunahing upuan. Ang kwet ko, seryoso. Salamat, na-appreciate ko yan. May lakas ka ng loob. Ha, gaano katapang ang loob mo para manggulo sa handaan ng pamilya Ye? Ikaw siguro ang apo ni Molly Ye, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang aking. Oo. Ikaw nga talaga ang aking apo sa tuhod. Sinong apo sa tuhod mo? Bumaba ka na, sa upuan mo ngayon din. Missy, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kaibigan ko siya, hindi niya sinasadya yon. Wow, napakaganda talaga ng babaeng yun. Huwag kang matakot sa asawa mo. Siya ang magiging lola mo mula ngayon. Sige, lumuhad ka at magbigay galang. Pakiusap, nakikiusap ako. Pwedeng tumigil ka na sa pagsasalita. Ang mga taga Sawyer ba? Ay sinasadya kaming galitin. Dinadala ang ganyang siraulo, para guluhin ang okasyon. Missy, hindi ito kasalanan ni Ariana. Yung gulo-gulo yon. Paulit-ulit niyang ginugulo si Ariana. Gaano katapang ang loob mong makialam sa aming elder? Ang paglaban sa iyong nakatatanda ay napakalaking kawalang galang. Ngayon, ikaw rin ang aking apo sa tuhod. Kaya palalampasin ko na ito. Sinusumpa kong papatayin kita sa bugbog. Ate, may kakaibang kapangyarihan siya. William Sawyer. Dapat bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Ano ba ang nangyayari dito? Missy, itong lalaking to, paulit-ulit na ginugulo si Ariana. Ito'y isang pag-ibig na walang kapalit lang, wala siyang kinalaman. Sa aming pamilya Sawyer. Ariana, halika na rito. Missy, pasensya na. Ang kaibigan ko ay may kaunting problema. Paumanhin po. Dapat humingi ka ng tawad kay Elder Ye. Caroline, pamilya tayong lahat dito. Itong maliit na hindi pagkakaunawaan, kalimutan na natin. Ikaw si Ariana? Napakaganda mo. Elder Yi, Anong ginagawa mo? Sinasarili ka niya. Walang may karapatang humipo sa babae ko. Bawal ang babae ko. Babae mo? Ngayon ang engagement party ko. Kasama si Miss Sawyer. Alam na ng lahat sa Cloud Ridge yan. Sino ang hindi nakakaalam? Sinasabi mong, ikaw ang ninunong 800 taong gulang ng pamilyang Ye. Siyempre, ako si Alexander Ye. Kaya sinasabi mong ikaw ang ninuno ng pamilyang Sawyer. Eh sino naman ako? sino ba talaga ang alam kung saan ka galing? Basura ka. Apo ko, mag-ingat ka sa pagsasalita. Paano mo nakakausap ng ganyan? Ang sarili mong ninuno? Gago ka. Ikaw ang ninuno? Nakakatawa. Ako'y naging immortal. Walang katandaan. Bata, isa ka lang basagulero. Kahit sino makikita. Sa isang sulyap. Tama ka. Sa totoo lang. Nagpapasalamat ako sa kanya noong una dahil sa nangyari kay Ariana. Pero ngayon, halatang isa lang siyang manloloko. Sobra na talaga. Tinatawag mo ang sarili mong ninuno ng pamilyang Ye. May naniniwala ba talaga sa'yo? Dito. E paano mo plano patunayan? Na siya ang tunay? Kailangan ba talaga ng patunay? Kahit sinong may konting utak makikilala kung sino ang tunay at sino ang peke. Tama ang ninuno, wala talagang pagtatalunan. Halata naman, walang duda. Huwag mo akong subukang hulihin sa salita. Ikaw ay isang ganap na impostor. May tao, ipalabas mo siya para sa akin. Sandali. May paraan ako para patunayan ito.
Pinsan Ye, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Lahat ng meron ang pamilya Ye ay ipinagkaloob sa amin ni Alexander Ye. Ngayon ay kasal ni Alexander Ye. Paano ako hindi makakapunta? Ang lalaking ito ay nagpapanggap bilang si Alexander Ye at sumisira sa kanyang pagdiriwang ng kasunduan. Ikaw, bilang aming inapo, ay medyo magaling din. Sa murang edad mo, naabot mo na ang rango ng Martial Saint. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakabatang Dragon King sa The Great Dominion. Ang maalamat na warlord na nagpoprotekta sa lahat ng sulok. Lahat ng ito ay mga tauhan ng pinsan ko. Ang pagharap sa isang peking tulad mo ay napakadali lang para sa kanila. Si Alexander Ye ang pinakamataas na pinuno ng pamilya Ye. Ang pinakabanal na elder na mayroon tayo. Kung may mangahas na magpanggap sa kanya ngayon, lahat ng sangkot ay itatapon sa Deadman's Prison. Hindi na muling mabubuhay. Deadman's Prison. Iyan ang pinaka nakakatakot na bilangguan sa mundo. Walang nakakaalam kung nasaan pa yon at wala pang isang tao ang nakalabas ng buhay. Kung aminin niyo, hahayaan kong buo ang katawan ng may sala. Ang mukha ng lalaking ito ay pangkaraniwan. Halatang isang ordinaryong tao lang siya. Ako ay mula sa lahi ng Everwood Peak. Ang lakas ko ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanya. Kanginoong Dragon King, dahil malapit na akong magpakasal sa pamilya Ye, maaari bang magpakita ka ng kaunting awa? Ariana, huwag kang makialam. Hindi ito bagay na dapat mong pakialaman. Babe, kumalma ka. Sinusumpa ko, hindi kita niloloko. Kayong dalawa, hanggang ngayon ayaw pa rin aminin. Mabuting anak, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Mas matanda ako sa'yo ng ilang henerasyon. Hindi kita masisisi. Hayop ka. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problema mo? Bago pa ang apo ko, magkaroon ng pagkakataong magsalita, mas mabuting lumuhad ka at umamin ngayon. Pinsan Ye, paano maaaring ang Patriarch ay isang binata? Huwag kang magpalinlang ng taong ito. Malakas ang ating Patriarch at hindi na umalis sa bundok sa loob ng maraming taon. Maliban sa ilang matatandang master, walang nakakita sa kanya. Pero, may ideya ako. May paraan para malaman kung siya ang Patriarch. Ang Blood King's Sword ay pinakamahalagang kayamanan ng pamilyang Ye. Kumitil na ng maraming buhay at puno ng masamang enerhiya. Ang ordinaryong tao na humawak nito ay mawawala ng ulirat at mapapasama nito. Sa ngayon, ang Blood King's Sword ay nakabaon dito kahit ako ay hindi makahila nito. Naiintindihan ko. Kahit na hindi namin nakita ang mukha ng Patriarch, ang kanyang lakas ay walang katulad. Hindi siya ordinaryong tao. Eksakto. Tanging ang ating Alexander Ye ang makakahila ng Blood King's Sword at lilinisin ang kasamaan nito. Ano ang masamang enerhiya? Nag-aral ako sa Everwood Peak. Ako ang pinakamahusay sa pagpapawala ng masamang enerhiya. Kung ang isang ordinaryong tao ay humawak ng Blood King's Sword, sa pinakamabuti ay mawawalan sila ng ulirat. Sa pinakamasama, maubos ang kanilang lakas ng buhay at mamatay sila sa lugar. Patriarch, alam kong kaya mong hilahin ito. Pakiusap, ipaalam mo sa iyong apo ang iyong kapangyarihan. Tama. Panoorin mo ako. Ito ay isang lihim na teknik ng Everwood Peak para magpalayas ng masamang enerhiya. May nakakita ba niyan? Ngayon, iyan ang itsura ng tunay na kapangyarihan. Ang lakas ng loob mong magpanggap na miyembro ng pamilyang Ye, habang ikaw ay isang hamak na impostor. Ang espadang ito ay tiyak na sinumpa. Ang mga teknik ng Everwood Peak ay hindi kayang harapin ang ganoong backlash. Hilahin ang espada. Alexander Ye. Ang lakas ng Blood King's Sword, napakalaki nito. Kahit si Alexander Ye, bahagya na lang ang nakukuha niyang hilahin ito. Pinsan Ye, nakita mo ba yon? Ang galing talaga ni Alexander Ye, nahilangan niya. Ang nagawa mo ay kahanga-hanga na. Sayang lang. Nagdusa ka pa rin sa backlash ng espadang ito. Ang yabang mo. Puno ng nakamamatay na enerhiya ang espadang ito. Ikaw, bilang isang talunan, ay magiging isang dagat lamang ng dugo kung mahawakan mo lang ito. Tama. Alam ko nang mabuti ang nakamamatay na enerhiya ng Blood King's Sword. Si Alexander Ye ay nahila na ang espada para patunayan ang sarili. Ngunit ikaw, bakit hindi mo subukang hilahin ang espada? Maaari ka talagang patay nito. Huwag mong subukang magpasikat. Relax lang, espada lang yan. Walang ingat. Kahit ang pinsan kong si Ye, hindi makontrol ang enerhiya ng Blood King's Sword. Paano pa kaya ang isang talunan na tulad mo ang makakaisip nito? Medyo nakakabagabag nga. Kung sabog ang nakamamatay na enerhiyang yon, apektado ang buong bulwagan. Nahilangan niya. Imposible, talagang imposible. Hindi mo pwedeng hilahin yan. Ang kalokohan. Lahat ng masamang enerhiya sa espadang ito ay naalis ko na. Ngayon, kahit sinong ordinaryong tao ay makakahila nito.
Nahugot ko. Kaya ko ring hilahin. Tama ang matandang patriarch. Ang masamang aura ng espada ay talagang nawala na. Si Christopher Yi rin ay nahugot ito. Ang masamang enerhiya roon ay nalis na. Pero ako ang gumawa noon. Ngayon, kahit isang 3 taong gulang, ay kayang mahaila ito. Anong ikinagulat ninyong lahat? Lahat dito ay makakakita para sa kanilang sarili. Halatang halata, ang selyo ng aking matandang patriarch, ang gumana. Para maalis ang masamang espiritong iyon, ako mismo ang lumaban sa backlash. Nagpapanggap ka lang, sumasamantala sa taong nasa mahinang kalagayan. Tama, lahat tayo ay nakasaksi kung gaano kahirap para sa matandang patriarch na hilahin ang espada, ang masamang aura na ito. Siguro ang matandang patriarch ang nag-alis nito. Kasalanan ni Caroline Ye, ang pagdududa sa kanya kanina. Patawarin ninyo kami. Hindi ninyo kailangang sisihin ang inyong sarili dito. Kasalanan niya ang lahat. Nagpapanggap lang para sa palabas. Tapos na ang lahat. Pinsan niya, ngayong malinaw na kung sino talaga ang matandang patriarch. Bilisan natin at ikulong ang talong ito sa bilangguan ng mga patay. Sinasabi mo, ikaw ang naglinis ng espada? Tama, ako iyon. Kung kaya mong linisin ang masamang enerhiya. Sige, subukan mo, at gawin ulit. Paano nangyari ito? Ang aura ng espadang ito ay puno ng handerang pumatay. Wala man lang bakas na nawala ito. Isang ordinaryong tao lang siya. Alexander, Sa totoo lang, hindi ko makita ang kapalaran ng taong ito. Tigilan mo na ang pagtanga-tanga dyan. Ako'y nabuhay na sa loob ng 800 taon. Sa tingin mo ba talaga, ako'y isang taong madali mo lang mauunawaan? Madilim na mahika. Gumagamit siya ng madilim na mahika kay Alexander Ye. gaano katapang ang loob mo para tratuhin ang amin? Alexander Yi ng ganito. Sa tingin mo ba talaga, ang pamilyang Ye ay walang magtatanggol? Oh, aking minamahal na apo sa tuhod. Napakahina pa ng iyong kapangyarihan. Magsanay ka pa ng 200 taon, at magkakaroon ka ng 10 ng aking lakas. Paano naging posible yon? Si Kausin Ye ay nangingibabaw ng maraming taon. Pumatay ng hindi mabilang na mga dayuhan. Hindi kailanman natalo sa isang laban. At ngayon, siya'y napaurong, sa pamamagitan lamang ng isang daliri. Nagtataka ako kung paano ka ng ahas na manggulo sa engagement banquet ng pamilyang Ye. Mukhang talagang handa ka nga. Pagsamahin natin ang 4 na kampyon ng Cloud Ridge. At wakasan siya. Binibining Ye, kami pong magkakapatid ay narito na. Nandito na ang 4 na kampyon. Gusto naming humingi ng tulong sa inyo. Ngayon ang engagement banquet ng pamilya Ye. Malaking pangyayari ito. Kaming 4 na magkakapatid. Siyempre, sasali kami sa saya. Hindi namin alam kung sino ang may lakas ng loob na manggulo sa engagement ng pamilya Ye. Kung may mga has na makipag-away sa amin, lumapit ka at humanda sa iyong kapalaran. Aba, nagkita na naman ang 4 na maliliit. Binibining Ye, ang nanggugulo bang tinutukoy mo ay siya? Sakali. Ginagamit ng lalaking ito ang kanyang salamangka. Ginagawa ang gusto niya. Handang magbayad ang pamilya Ye ng malaking halaga. At hilingin sa 4 na kampyon. Nahulihin siya. Ang lakas ng bawat isa sa 4 na kampiyon ay higit pa sa akin. Mukhang wala kang takas na yon. Mga kampiyon, sige na po. Sige na, mga bata. Gawin ninyo. Aray. Binibining Ye tungkol doon. Masakit ang tiyan ko ngayon. Baka hindi ko matanggap ang hiling ninyo. Ikaw naman. Ang aso kong si Lucky ay malapit ng mag-anak ulit. Kailangan kong umuwi at alagaan siya. Aray, ang binti ko. Aray, sumasakit din ang binti ko. Hoy, huwag kang umalis. Hoy, huwag kang lumayo. Kayong mga walang utang na loob na mga inapo. Hindi ko maisip kung paano sina Molly Ye at ang iba pa ay nagpalaki ng mga batang tulad ninyo. Ngayon, dahil lang hindi maganda ang pakiramdam ng 4 na kampyon, makakalusot ka ng buhay ang kalag mo. Ariana, nakita mo ba ang lahat? Ang halimaw na ito ay may lakas ng loob pang atakihin ang pamilya Ye. Hindi ka na talaga dapat makisali sa kanya. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang nagligtas ng buhay ko. Ako ay, Hindi na makikipagtalo sa inyong mga bata. Ang lola ninyo, ako ay lubos na nasisiyahan. Bukas ng makalawa ay magandang araw. Doon na natin itakda ang kasal. Ako si Alexander Ye. Ako ang magpapakasal kay Binibining Sawyer. Ako nga, di ba? Gusto mo pa bang humugat ng espada? kahit na marunong ka ng salamangka, kami mga inapo ng pamilya Ye, ay hindi kailanman tatanggap sa iyo bilang aming ninuno. Tama, nagkakaisa ang pamilya Ye. Ang aming mga anak at apo ay nasa lahat ng dako ng mundo.
Kung may lakas ka ng loob, patayin mo kaming lahat. Dumating na ang ninuno ng pamilya Ye, si Philip Ye. Pipilitin ang ninuno na patayin ang sarili niyang apo. Talagang katawa-tawa ito. Miss, si Philip iyon, ang wealth emperor. Sabi nila, ang personal na yaman niya lang ay higit pa sa pinagsama-samang yaman ng top 100 sa Global Billionaires List. Ang pamilya Ye talaga ang namumuno sa lahat. Kahit si Philip Ye ay isa sa mga inapo ng pamilya Ye. Lolo Philip, nakarating ka rin. Ikaw lang, sa pamilya Yeang, nakakita talaga sa itsura ng ninuno. Pakiusap, tawagin mo na itong lalaking ito ngayon din. Impostor, lumuhod ka at humingi ng tawad sa bawat miyembro ng pamilya Ye sa oras na ito. Tapos dukutin mo ang sarili mong mga mata. Baka lang naman, bigyan ka ng pamilya natin ng paraan. Ang bilis gumaling ng mukha mo. Ikaw, Christopher, ano ang sinabi mo? Lolo Philip, nagpapanggap siya bilang ninuno, sinusubukan niyang sirain ang engagement party. Dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad, di ba? Ulitin mo. Lolo, naingkanto ka rin ba? Siya yon. Siya ang nagpapanggap bilang ninuno. At sinabi niya, Hindi, Lolo. Bakit mo ako palaging sinasaktan? anak, ang dami mong dinalang regalo. Ang bait mo talaga. Naalala ka na ng ninuno. Sino ka? Ako si Alexander Ye, ang ninuno ng pamilya Ye. Hindi nakakagulat. Kung hindi mo pa ako nakikita dati. Sige nga. Sige na. Isipin mo may nagtangkang lokohin, kahit ang mismong pamilya yun. Ang kapal ng mukha ng batang to, na manakit sa ninuno. Lolo, paano mo nasaktan ang ninuno? Mga pasaway kayo. Pag-uusapan natin kayong lahat mamaya. Ang tatay ko ay si Oscar Ye. Ako si Philip Ye Jr. Magalang na pagbati sa ninuno. Magalang na pagbati sa ninuno. Magbigay galang kay Alexander Ye. Kahit si Philip Ye ay nakaluhod sa impostor na ito. Tumayo ka. Kaya, ikaw ang anak ni Oscar Ye. Matagal nang may sakit ang iyong ama, sa ilalim ng aking pangangalaga. Ngayon, kaya na niyang tumayo ng mag-isa. At ikaw, napakabata mo, ngunit puti na ang buhok mo. Bibigyan kita ng pampalakas na elixir mamaya. Sa ngalan ng aking ama. Maraming salamat, Alexander Ye. Hoy! Si Oscar Ye ay isa rin sa aking mga inapo. Walang anuman. Bini-bini. Hindi ko inasahan na. Napakabata ng itsura ni Alexander Ye. Niligtas pa niya ang buhay mo. Parang tadhana talaga ito. Lolo, Mali ba ang napili mo? Napakabata ng itsura niya. Paano siya magiging patriarka ng aming pamilya Ye? Hindi nagbago ang itsura ni Alexander Ye sa loob ng mga siglo. Hindi ko siya malilito sa iba. Ngunit ikaw, dilat ang mga mata mo minsan. Nagdala kayo ng impostor sa bahay. Hindi ba kayo magsusorry kay Alexander Ye? Nakakatakot ito. Nalito ako sa iba para sa aming patriarka. Alexander Ye, paumanhin po. Alexander Ye. Napagtanto namin ang aming pagkakamali. Patawarin mo kami, Alexander Ye. tama na. Kayo ay mula sa mas batang henerasyon. Hindi ko kayo ipagkakait ito. Salamat, Alexander Ye. Matandang gago, ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Alexander Ye. Mga gwardya, dalhin siya sa Deadman's Prison. Hindi siya papayagang bumalik sa buhay na ito. Opo, sir. Tigil. Hindi mo basta itatapon ng mga tao sa Deadman's Prison. Akala ba ng inyong pamilya Ye ay magagawa ninyo ang gusto ninyo ngayon? Sir, kung gusto ng pamilya ninyong ay pakulong siya, ang aming pamilya Don Liang magpoprotekta sa kanya anuman ang mangyari. Ang pamilya Dunley. Pamilyar ang pangalang iyan. Ang lakas ng loob mong gumulo sa piging ng kasal ng aming patriarka. Gusto mo bang mamatay? Vajra Technique. Alam mo talaga ang Vajra Technique. Pinsan Ye. Ano ang Vajra Technique? Kahit ikaw ay hindi nanalo. Ang Vajra Technique ay isang nawalang kataas-taasang sining. Ang mga nakakabisado nito ay hindi tinatablan ng mga patalim at bala. Hindi ko siya matatalo. Mula ngayon, ang inyong pamilya Ye ay hindi na sentro ng entablado sa mundong ito. Kung gusto ng pamilya Ye na mamatay ang isang tao, kami, ang pamilya Donley,
ang magpoprotekta sa kanila anuman ang mangyari, at ang babaeng balak mong pakasalan. Ngayon, gusto rin siya ng pamilya Donley. Ginoong Sawyer. Ito ang kasunduan sa kasal ng pamilya Donley. Pakitingnan po. Hindi ko tatanggapin ang kasunduan sa kasal nyo. Umalis na kayo ngayon. Isang asawa lang ang magiging kay Ariana. Hindi kita pakakasalan. Sa tingin mo ba, sa pagsandal mo sa pamilya Ye, ligtas ka na? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang aming pamilya Donley. Ang papalit sa pamilya Ye, unti-unti. Ang gusto naming mga Donley, ang mapalitan sila. Ano ang relasyon mo kay Arthur Donley? Mukhang kahit patriarka ka ng pamilya, hindi ka naman pala lubusang mangmang. Nagulat ako na alam mo pa, ang pangalan ng lolo ko. Ninuno, Amelia Donley, ay anak mo rin. Ang pamilya Donley ay may dugo rin ng pamilya Ye. Titigil ka lang ba at panonooring bumagsak ang mga Donley? Tama na. Dahil galing ka sa linya ng anak ko, ibibigay ko ito sa'yo. Titiyakin ito na malusog at malakas ang paglaki ng iyong mga inapo. Salamat, Ninuno. So, apo ka pala. Pamilya tayong lahat dito, hindi na kailangang mag-away tayo. Sinong pamilya mo? Ang pamilya Donley. Unti-unting, jijibay ng buong pamilya Ye. Ang lakas ng loob mong magwalang galang sa Ninuno. Hindi. Hindi ako nagwalang galang sa ninuno. Lulupigin ko ang buong pamilya Ye. Mga kabataan, kailangan ninyong magpalamig. Huwag kayong masyadong mag-init. Kahit magsanay ka sa Diamond Technique, hindi ka pa rin makakatalo kay Alexander Ye. Habang buhay siya, ang inyong pamilyang Donley ay hindi kailanman makakakuha ng kapangyarihan. Ang tiyan ko. Ang tiyan ko. Hindi ko na kaya. Ang tiyan ko. Lason pala ng Thornheart Grass. Arthur Donley, Arthur. Ibinigay ko sa iyo ang Thornheart Grass na yon para maprotektahan mo ang iyong sarili. May pinainom ako sa tubig ng Thornheart Grass matagal na. Kalugin mo ang kampanilya at hayaang lumunin ka ng hukbo ng mga langgam. Kung may gustong sumunod pa sa pamilyang Ye, sige, subukan ninyo. Lahat ng nandito ay mga malalaking tao sa kani-kanilang larangan. Lahat sila ay nalaso ng pamilyang Donley. Tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito si Alexander Ye, walang manggugulo. Dumating na ang sakuna ng aking mahal. Mabilis na humihina ang aking kapangyarihan. Kumusta na ang tatay ko? Kailangan nating magpakasal ngayon din. Iyon lang ang paraan para mailigtas ang tatay mo. Kahit si Alexander Ye ay kayang makapang-akit ng tao, ano? Walang makakapagpagaling sa Thornheart Grass. Umaasa ka bang samantalahin mo siya o ano? Ang lakas ng loob mong insultuhin si Alexander Ye. Papatayin kita. Akala mo makakalaban ka? Ikaw. William Sawyer. Huling pagkakataon. Tanggapin mo ba ang regalo sa kasal o hindi? Tatay. 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 Huling pagkakataon. Payag ka o hindi? Tumigil ka nga sa panginginig. Sige, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. At kayong lahat, sa loob ng 3 araw, putulin ang lahat ng ugnayan ninyo sa angkan ng Ye. Kung hindi, malalaman ninyo kung ano talaga ang pakiramdam na kinain ka ng anay ng buong araw. Kanselahin ko na ang lahat ng order sa angkananggi ngayon din. Pakiusap, tumigil ka sa panginginig. Sige, pangako, kahit ano ang gusto mo. Ikaw, hindi ka ba natatakot na paghihigantihan ka ng angkan ng Ye dahil dito? Sinabi ko na sa'yo, mula ngayon, ang angkan ng Ye ay wala na. Makalipas ang 3 araw, ako mismo ang magpapakasal sa babae ng ninuno ninyo.
Sisiguraduhin kong mawawalan ang angka ng Ye ng kahit kaunting dignidad. Ikaw, Lumabas ka. Alexander Yi, kahit ikaw ay walang magagawa tungkol sa laso ng Enfeebleworth. magagamot ito. Kaya pakiusap, Alexander Ye. Iligtas mo ang mga nalason. Lipulin mo ang buong angka ng Dunley. Sa totoo lang, ang angka ng Ye at ang angka ng Donley ay magkadugo. Ano? Ano ang sinabi mo, Alexander Ye? May relasyon sa dugo ang angka ng Dunley at ang angka ng Ye. Dati akong may anak na babae na napangasawa sa angka ng Donley. Ang mga Donley ay ang kanyang mga inapo. Kaya, ang Diamond Technique ay ibinigay mo rin sa mga Dunley. Nang ang angka ng Donley ay naghirap, ang kanilang mga inapo ay humingi sa akin ng tulong. Binigyan ko sila ng ilang bagay para sa proteksyon. Hindi ko inakala na ang mga kapamilya ay hindi makikilala ang sariling kadugo at magwawakas ng ganito. Ang gulo naman nito. Ang babaeng napangasawa ay parang tubig na itinapon. Kapag may magandang nangyari, hindi man lang niya tayo naalala. Alexander, kaninong panig ka ba dito? Array. Sige, ate. Christopher. Mag-ingat ka sa pagsasalita kay Alexander Ye. Ako ang may kasalanan, pasensya na. Hindi ako maglalakas loob. Stephen, dahil ikaw ang nagbigay sa kanila. Ibig sabihin kaya mo itong gamutin, di ba? Walang antidote para sa Enfeebleworth. Magagawa mo lang hugasan ang lason gamit ang mahika. Pero ang mahika ko ay ubos na ngayon. Hindi ito sapat. Kanina mo sinabi, kapag natapos mo ang iyong gabing pangkasal, babalik ang iyong lakas. Kapag nalampasan ko ang pagsubok sa pag-ibig na ito, babalik ng kusa ang aking kapangyarihan. Ako, handa na ako. Kaya, anong susunod nating gagawin? Naisip mo na ba? Ang reputasyon ng isang babae ang pinakamahalaga talaga. Pero ngayon, ang mga tao ay tungkol na sa pag-ibig na totoo. Ang mga arranged marriage ay hindi na uso. Kung gusto mong umatras ngayon, hindi pa huli ang lahat. Totoo bang 800 taong gulang ka na? Siyempre naman. 800 taon na ang nakalipas. Teka, ibig sabihin ba nun ay nabuhay ka talaga noong panahon ng Regency? Hindi ka panipaniwala iyon. Ang tinutukoy mo ba ay ang Regency? Era na itinatag ni Changba? Chong ba? Sa totoo lang, ako ang nagbigay ng pangalang iyon. Ikaw ang nagpangalan sa kanya? Tama, ang salitang Zhang ay nangangahulugang isang matalim na patalim. Ang asawa ko pala ay isang sinaunang relikya na nabuhay pa mula noong panahon ng Regency. Teka, hindi ba kayo noon tinatawag ang mga asawa ninyong Panginoon ko o ganoon? Kung gayon, Panginoon ko ang galing at makapangyarihan mo. Paano natapos ang panahon ng Regency? Noon, umakyat ako sa bundok para sa closed-door training. Nang sa wakas ay lumabas ako, nagbago na ang buong mundo. Ibig mong sabihin na ang isang idlip mo lang ay sapat para lubusang baguhin ang takbo ng kasaysayan? Naalala ko pa noong 200 taon na ang nakalipas, nang bumaba ako mula sa bundok. Lahat ay nahumaling sa industrial reform, at pagtatayo ng mga bagong riles. Lumilipad ako sa himpapawid gamit ang aking espada, at may nakakita sa akin. Ang matandang babae ay tumigil sa anumang ginagawa niya sa lugar na iyon. Pagkatapos noon, hindi na ako umalis sa bundok. Panginoon ko, ang matandang babaeng tinutukoy mo. Hindi ba si Empress Dowager 6 iyon? Sa pagkakatanda ko, iyon ang pangalan niya. Nangyari iyon mahigit 200 taon na ang nakalipas, kaya medyo malabo na ang alaala ko. Talagang pambihira kang lalaki, Panginoon ko. Ariana ay talagang mapalad. Panginoon ko. Simulan na natin. Stephanie, kumusta ka na? Paano nangyaring hindi ito gumana? Stephanie, dahil ba? Kulang ang isang beses. Hindi. Hindi lang bumalik ang kapangyarihan ko. Lumalabas pang humihina ito. Ano naman ang laso ng tatay ko at ng iba? Huwag kang mag-alala. Kahit hindi pa bumabalik ang lakas ko, pangako ko, hindi ko hahayaang bumalik ang laso ng tatay mo. Maghahanap ako ng isang tao. Ikaw, kailangan mong bumalik
Sumpa ko, babalik ako. Alexander Yi, kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko inakalang ang sarili kong mga inapo ay gagawa ng ganitong bagay. Sa ngayon, alisin ko si Ryan Dunley sa talaan ng ating pamilya. Arthur Donley, Arthur. Ang ibinigay ko sa'yo ay para maprotektahan mo ang iyong sarili. Pero sinubukan mo pang patalsikin ang angkan ng Ye. Hindi. Alexander Yi, talagang hindi ako nag-late ng kahit ano. Si Ryan Dunley na walang utang na loob ang nagnakaw at nagkalat noon. Alexander Ye, sumpa ko. Siguro ang batang suwail na yon ang kumilos ng mag-isa. Ang patriarch ay walang kaalam-alam sa lahat ng ito. Tumahimik ka. Sa harap ni Alexander Ye, wala kang karapatang magsalita. Tatawagan ko si Ryan Dunley, ang inapong walang utang na loob ngayon din, at papaluhurin at magpapatawad sa iyo. Lolo, anong nangyari? Kahiya-hiya ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Bumalik ka rito ngayon. Lolo, alam mo na pala ang tungkol sa heart eroding herb. Huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako. Isusubo ko ang angkan ng Ye kasama natin. At ang angkan ng Donley, ang ongat sa tuktok. Sinong nagsabi sa iyong habulin ang angkan ng Ye? Lolo, huwag kang makialam dito. Nakilala ko na ang mga lalaki ng angkan ng Ye. Mga basura lang silang lahat. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Naglakas loob pa siyang ibinaba ang telepono sa akin. Alexander Ye. I-expel ko si Ryan Donley mula sa Donley family ngayon din. Kasalanan ko ang lahat. Alexander Yi, dahil anak mo rin si Amelia Dunley, pakiusap, huwag mong lipulin ang buong Dunley family. Mag-iwan ka naman ng kaunting lahi. Tama na. Hindi ako, kasing lamig ng iniisip mo. Sumama kayong lahat sa akin sa Cloud Ridge. Ating ayusin ito. Kapag naayos na, tapos na ang lahat. Ang mga kapangyarihan ko. Hindi na ako makakapag. Swerflight, Alexander Ye, bakit hindi ka lumilipad? Hindi ko pa nalalampasan ang aking romantic tribulation. Humihina na ang lakas ko. Maglakad na lang tayo tulad ng mga ordinaryong tao. Wala na ngayong kapangyarihan si Alexander Ye. Kapag nalampasan ko na ang tribulation ko, babalik ng kusa ang mga kapangyarihan ko. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ngayon ang araw ng kasal, bakit hindi pa umuwi si Alexander Ye? Ang Alexander Yi mo, isang manloloko lang yan pagdating sa pag-ibig. Sinamantala niya ang ating miss. Tapos nawala na lang ng walang bakas. Ikaw. Hindi magiging ganoong klaseng tao, si Alexander Yi, kung ganoon ang kanyang ginagawa. May sarili siyang dahilan. Pero ngayon, ang mga Donley ay malapit nang dumating. Kung wala dito si Alexander Ye, walang makakapantay sa kanila. Hindi ba dapat ang Ye family ang nangingibabaw sa politika, militar, at negosyo? Paano nangyari na hindi nyo kayang harapin ang mga Dunley ngayon? Dad, naniniwala ako sa kanya. Babalik talaga siya. Ye family, Dumating na ang pagbagsak ninyo. hanggat nandito ako, walang sinumang kukuha kay Miss Sawyer. Ikaw, kayo mga taga-Ye family, hindi na kayo ang dating kayo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang mga kakampi ng inyong Ye family, ay lahat ngayon ay kumakampi sa Donley family. At ang inyong si Philip Ye, hindi siya dumating, di ba? Ano ang ibig sabihin niyan? Ngayon, bawat isang shareholder ni Philip Ye's Foundations ay umatras na. Siya, hindi na siya ang pinakamayaman na tao sa mundo. Sa ating kaalaman, siya ay nasa labas ngayon at naghahabol ng pera. Ryan Dunley, lumampas ka na. Pinsan Ye. Pinsan Ye. Mayroon akong mga kapangyarihang minana mula sa aking mga ninuno. Hindi ka katapat ko. Ryan Dunley. Ang mga Dunley at ang Ye family ay iisang pamilya noong una. Dala mo, ang dugo ng ating ninuno rin. Gagawin mo ba talaga ito ng ganito kalayo? Huwag mong sabihin sa akin, na iaangkin mo na ang ninuno ng inyong Ye family, ay din ang ninuno ng aming Donley. Iyan ay katawa-tawa lang. Ang apelyido ng aming ninunong Donley ay Donley. Ang sa inyo ay Ye. O, kayong mga taga-Ye family.
Sasabihin ninyo ang anumang kasinungalingan na maisip ninyo, habang ang inyong pamilya ay bumabagsak. Totoo yan, ang mga Donley ay ang mga inapo ng anak na babae ng ating ninuno. Ang mga kapangyarihan ng inyong pamilya ay Christopher E. Kung hahampasin mo ako, Ikaw lang ang masasaktan. Ano, ngayon ang Ye family ay sinusubukang umakyat sa puno ng pamilya ng Donley. Lumuhad kayo at magkautaw. Tapos bawat isa sa inyo ay tawagin akong Lolo. Ryan Donley, pareho tayong mga inapo ng ating ninuno. Hindi ka ba natatakot na galitin siya? At kung galit siya, ano naman? Nakatayo ako rito. Nasaan siya? Hayaan mo siyang ipakita ang kanyang galit. Sa totoo lang, malamang siya ay nakakurba. Sa isang lugar sa mga bundok, nagtatago. Stephanie, saan ka ba tumakbo? Alexander Ye. Nasira ang kotse. May problema sa makina. Pagdating natin doon, nauna nang kukunin ang iyong lola ng iba. Alexander Ye, huwag kang mag-alala. Kapag nakarating na tayo, maaayos na ang lahat. Kung ang punyetang Ryan Donley na yan ay maglakas loob na lumampas sa hangganan, itataboy ko siya sa Donley family ng harapan. At hayaan si Alexander Ye na gawin sa kanya ang anumang naisin. Alexander, bumalik ka agad. Malapit nang kunin si Lola. Ano? May ibang magpapakasal sa asawa ko? Bumalik na ang ilan sa mga kapangyarihan ko. Pero baka hindi ko kayang isama kayong lahat. Mauna na ako. Sundan ninyo ako agad-agad. Miss Sawyer, sumama ka sa akin. Hindi pa dumarating ang asawa ko. Hindi ako pupunta kahit saan. Ang matandang yun mula sa Ye family ay nagtatago na parang pagong. Hindi siya lilito ngayon. Babalik siya. Ikaw, Ariana, sumama ka na lang kay Nathan Donley. Ang tinatawag na matanda ng Ye family ay hindi darating para sa'yo. Nagsisinungaling siya sa'yo. Babalik siya. Miss Sawyer. Nauubos na ang pasensya ko. Ayaw mong makita ang matanda mong ama na mamatay sa harap mo, di ba? Tumigil ka sa panginginig. Tumigil ka sa panginginig. Ako. Mahirap lang talaga akong kausap. Akala ko hindi ka na. Babalik. Huwag kang matakot, maayos na ang lahat. Anak, wala na ang kampana mo. Ang lason mula sa hair trot grass ay hindi na maaaring pukawin. Ano pang mga trick ang meron ka? Mabuti. Basta mauna akong mag-ayos sa'yo. Ang pamilya Ye ay tuluyang magigiba at hindi na ako kailangang magpaligid-ligid para maglinis ng kalat mo. Anak, ang lakas ng loob mo, ha? Matandang guro. Tapos na ba ang pagsubok sa pag-ibig mo? Bumalik na ba ang mga kapangyarihan mo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit, bigla na lang bumalik ang mga kapangyarihan ko. Manugang, huwag mong palampasin siya ng basta-basta. Bumalik na ang kapangyarihan ng ating matandang guro. Maghintay ka na lang ng pagkakataon para lumuhod at magmakaawa. Kayong mga dapat ang lumuhad at magmakaawa. Kahit pa dumating ang matandang hanggal na ito. Wala pa ring magbabago. Ikaw, bakit ang lakas-lakas mo? Anak, kung aminin mo lang ang mga pagkakamali mo at humingi ng tawad, palalampasin natin ito. Matandang guro, Hindi mo siya pwedeng palayain. siya ang sumampal sa mukha ko. Tama ka dyan. Kapag sinampal ka, kailangan mong sumampal pabalik. Suntukin mo rin siya. Tinatawag ka ng matandang guro. Bilisan mo. Huwag mong subukan. Tigil. Sinabi ko sa'yo na suntukin mo ako. Ako. Suntukin mo ako. Sige, suntukin mo pa. Hindi maganda. Nawala na naman ang magic ko. Laban lang. Lolo, tulungan mo ako. Sumasablay ang mga kapangyarihan ko ngayon. Minsan gumagana, minsan hindi. Magtiis ka lang sandali. Tigil. Tigil. Ikaw pala si Alexander Ye, ang dakilang nakatatanda ng pamilyang Ye, ha? Lalagutan ko ang leeg niya dito mismo, sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilyang Ye. Huwag. Huwag.
Pakiusap. Bakit ngayon hindi ito gumagana? Lolo. Huwag mong isipin kung gumagana ang mga kapangyarihan mo o hindi. Mamamatay na si Christopher sa pagkakasakal. Hindi naman ganon kabigat yun. Mamamatay din naman siya sa katandaan, paglipas ng ilang dekada. Hindi, Lolo, tulungan mo ako. Tulong. Ano bang gagamitin ko para iligtas ka? Ikaw muna ang aasikasuhin natin. Siya naman ang susunod pagkatapos mo. Wisit, ang lakas ng loob mong makialam sa miyembro ng pamilyang Ye. Buhay sa buhay. Gumamit pala siya ng sakripisyo ng dugo. Hay, wala talagang tatalo sa matinding pagkakapatiran. Christopher, ayos ka lang ba? Christopher, okay ka lang. Okay lang ako. Bakit biglang naging napakalakas ni pinsan niya? Isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay. Para lumakas. Pero pansamantala lang yun. Malapit nang matapos ang sakripisyo. Tingnan natin kung gaano pa tatagal ang kaya mo. Matandang lalaki. Ano ba ang gusto mong sabihin ngayon? Sa totoo lang, sayang talaga. Ang isang tulad mo, sa magkabilang angkan Ye at angkan Donley, ay tunay na may talento pagdating sa pagpapalago. Pero sa kasamaang palad, may mga patakaran ako. Hindi ko maaaring madungisan ang aking mga kamay ng dugo ng aking kapamilya. Kung hindi, ako na mismo ang bahala. Matanda, huwag mong sabihin. Ipinagmamalaki mo na ikaw, ang matandang patriarka ng aming angkan Donley. Gagawin mo talaga ang lahat para lang mabuhay, ano? Itinapon mo na nga ang lahat ng iyong dignidad. Sa totoo lang, sa tingin ko ay medyo magaling ka. Ang iyong lolo, si Arthur Donley, ay papunta na rito, kasama ang talaan ng angkan. Pupunta siya para palayasin ka sa angkan Donley. Ryan Donley. Binigyan ka na ng maraming pagkakataon ng matanda ng angkan. Kailangan mo bang ipilit ito hanggang sa puntong ito? Akala mo ba karapat-dapat kang banggitin ng lolo ko? Hintayin mo lang hanggang sa mabasa ko ang inyong angkanye. At gawing pinakamataas na angkan ang angkan Donley. Pagdating ng panahong iyon, tiyak na pupurihin ako ng lolo ko. Pinsan Ye. Ang mga kamay mo ay nadungisan na ng dugo ngayon. Wala na akong magagawa para tulungan ka. Ang ginagawa mo lang ay magtago at magchismis sa likod ng mga tao, ano? Sige, sa iyo na lang ako mag-uumpisa. Ako na ang sasama sa iyo. Nakikiusap ako. Huwag mo sanang saktan ang sinuman. Umalis ka dyan. Uunahin kitang sakalin. Hayop ka. Lolo, tatay, anong ginagawa mo rito? Kung hindi kami dumating, paano namin malalaman na kaya mo ito? Talaga namang naglakas loob kang nakawin ang Withering Heart Herb na iniwan ni Alexander Ye. Ryan, ang gulo-gulo ng ginawa mo. Bakit hindi mo muna pinag-usapan? Sa pamilya? Tatay, ang mana na ibinigay sa atin ni Alexander Ye, ang Withering Heart Herb, ay para paangatin ng Donley family, at maging mga pinuno ng mundo. Arthur Donley, ang lakas ng loob ng apo mo. Tingnan mo kung paano niya binugbog ang mga descendant ng Ye family ko. Alexander Ye, ang nangyari ngayon, ay kasalanan ng Donley family. Handa kaming magbayad ng kompensasyon. Sa tingin mo ba kayang bayaran niyon ng Donley family? Wala ka kundi isang talunan. Binigyan kita ng respeto. Tumahimik ka. Lahat tumahimik. Hindi pa ba sapat ang gulo mo? Lolo, huwag ka sanang makialam dito. Lahat ng ginawa ko ay para sa Donley family natin. Dahil sa iyo, ang kinabukasan ng Donley family ay nasira. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Lolo, Lumuhod ka. Lolo, lahat ng ginawa ko, talagang ginawa ko yon para sa Donley family natin. Hintayin mo lang. Bubunutin ko ang Ye family sa kanilang pedestal. Walang utang na loob. Hindi mo pa ba alam kung ano ang mali mong ginawa? Lolo, nakaluhod na ako. Ano pa ang gusto mo sa akin? Huwag kang lumuhod sa akin. Lumuhod ka kay Alexander Ye. Lolo, anong pinagsasabi mo? Siya ang ninuno ng pamilya Ye. Hindi natin. Hanggang ngayon ay may lakas ka pang magtanong sa sinasabi ko. Akala mo ba ay lumaki ka na, ha? Hindi mo na ako pakikinggan. Ang ninuno ng pamilya natin ay hindi rin basta-basta kinikilala. Lalo na ang isang tulad mo. Gusto mo bang mamatay? Hanggang sa sumagot ka pa, humingi ka ng tawad ngayon. Ninuno, kasalanan ko, hindi ko nakita ng malinaw. Patawarin mo ako. Itinulak mo rin ang lola mo. Kaya lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Gusto mo lumuhad ako sa isang babae?
Kapag sinabi kong lumuhod ka. Bakit ang dami mong sinasabi? Mamamatay na lang ako kaysa lumuhad sa isang babae. Stephen, baka hayaan mo na? Kailangan pa nating ikasal. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Apo, hindi dalisay ang intensyon mo. Ngayon, buwagin mo ang sarili mong kapangyarihan. At tapos na ang usapan ngayong araw. Ninuno. Pinahintulutan na siya ng ninuno na wasakin ang kanyang kapangyarihan, na higit pang awa kaysa inaasahan ng sinuman. Ano pa ang gusto mo? Kung ang isang tao ay hindi marunong kumilos ng maayos, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay nagiging panganib sa lipunan. Walang hiya ka, paano ka naglakas loob na tingnan si Alexander Ye ng harapan? Lumuhod ka, ngayon din. Nais kong humingi ng gabay kay Alexander Ye. Masyado kang nagmamalaki sa sarili mo. Ikaw lang. Akala mo talaga kaya mong hamunin ang aming Alexander Ye. Gago ka. Naglakas loob kang hawakan si Alexander Ye. Gusto mo bang mamatay? Pabago-bago ang kanyang kapangyarihan. Wala akong pakialam kung sino ka man. Hindi ito tungkol sa titulo. Ang kapangyarihan ng lahat. Basta't mas malakas ako kaysa sayo. Ako na ang magiging Alexander Ye. Alexander Ye, Bakit hindi gumana ang kapangyarihan mo ngayon? muli na namang nabigo ang kapangyarihan ni Alexander Ye. Ayos ka lang ba? Anong pakiramdam mo? Ayos lang ako. Arthur Donley. Ito ba talaga ang landas na pinili ng inyong pamilyang Donley? Walang hiya ka, anong balak mong gawin? Balak mo bang isama ang buong pamilyang Dunley sa kapahamakan mo? Lolo, nakita mo naman. Hindi siya kalaban ko. Kung tatanggalin natin siya, ang ating pamilyang Donley ay makakaangat sa tuktok at malalampasan ang pamilyang Ye. Gago pa. Si Alexander Ye natin ang pinag-uusapan mo. Seryoso ka bang magtataksil sa sarili mong mga ninuno? Tatay, nakita mo rin naman, ni hindi siya kalaban ni Ryan. Hindi namin kailangan ng proteksyon niya. Ni hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Ikaw, Gusto mo ring magtaksil sa pamilya? tatay, si Ryan lang ang anak ko. Ginagawa niya ang pinakamabuti para sa pamilyang Donley. Nakita mo naman, si Stephen Ye ay hindi talaga kalaban ni Ryan. Mga walang utang na loob. Kung wala si Alexander Ye, hindi magkakaroon ng pamilyang Dunley ngayon. Kung gusto mong abutin siya, kailangan mong daanan. Muna ako. Pinsan Ye, bakit kung minsan gumagana ang kapangyarihan ni Alexander Ye, at kung minsan naman ay hindi? Alexander Ye ay dumaraan ngayon sa isang pagsubok ng puso. Ang paghihirap na yon ay may kinalaman kay Amelia Dunley. Hindi ba ninyo napapansin? Tuwing nahihirapan si Amelia, bumabalik ang kapangyarihan ni Alexander Ye. Amelia Donley. Lolo, nakita mo naman, ang matandang ito ay hindi naman talaga kalaban ko. Kapag natapos na natin siya, lahat ng pag-aari ng pamilya Ye ay mapapasa na sa pamilya Donley. Tatay, ang ating mga lahi ay matagal nang nagkahiwalay. Wala na talaga tayong kinalaman sa isa't isa. Well, mga gwardya, samahan ninyong lumabas ang matandang Ginoo. Ano ang gusto ninyong gawin? Christopher Ye. Ano ang ginagawa mo? Hindi pa bumabalik ang kapangyarihan ni Alexander Ye. Si Amelia Donley lang ang makakatulong kay Alexander Ye na maibalik ang kanyang lakas. Gusto kong makita na mawala ng lahat ang pamilya Ye. Gawing, mabuwal ng paunti-unti ang pamilya Ye. 800 taon na, lagi namang may mga suwail na inapo, ngunit hindi kailanman may nangahas na sumalungat sa sinabi ko. Ryan Donley, nawala na lahat ng kapangyarihan niya. Tapusin mo na. Kasalanan nito, isang malaking kasalanan. Ariana, Kaya ko lang. Dalhin ka. Hanggang dito. natalisad ka. Pero okay lang, sa sandali, makakasama mo na siya doon sa ibaba. Puntahan mo ang impyerno. Mukhang tuluyan ng babagsak ang pamilya Ye. Ang pamilya nating Donley ang papalit na sa mundo. Wala na siyang kapangyarihang natitira. Bumalik na ang lakas ni Alexander Ye. Sa wakas, bumalik na ang lakas ng matandang maestro. Ako buhay pa rin ako.
Tandaan mo, huwag kang magpakapusok. Mula ngayon, kapag may nangyari, manatili ka sa likuran ko. Gusto nyo pa ring subukan? Ang kaya ni Alexander Ye? Anong gawa-gawa lang? Sa tingin ko, huling bugso lang yan bago ka tuluyang mapahamak. Humanda ka sa kamatayan. Numuhod. Kaya, tapos na ba ang pagsubok ni Alexander Yi? Tama, nawala na ang mga sugat ng damdamin ko. Ang mahika ko, hindi na ganoon kahula-hula. Alexander Ye, maging mabait ka sana, at patawarin mo kaming mga nakababata. Ngayon mo lang na-realize na kayo ang nakababata rito. Kung hindi nabawi ni Alexander Ye ang kanyang kapangyarihan sa tamang oras, ang aming pamilya Ye ay malamang nalipol na nyo, hindi ba? Alexander Ye, Nagkamali ako. Alexander Yi, napakalaki ng kasalanang ginawa nitong dalawa. Hiling ko lang dahil sa dugo ng pamilya. Hayaan mo silang mabuhay. Arthur Donley, kaya pala nanahimik ka lang kanina, ha? Alexander Yi, hinila ako palayo ng mga dalawang walang utang na loob na mga inapo na ito. Gusto mo ring makita kung hanggang saan aabot ang apo mo, para makita kung talagang kaya niyang ibagsak ako. Tama ba ako? Hindi. Oh, Alexander Yi, hindi ko ginawa. Sumpa ko, hindi. Paano ko nga ba magkakaroon ng ganoong masamang pag-iisip? Alexander Ye, nawala sa sarili ako sandali. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo naman kami ng paraan para makalabas. Hindi ka talaga nagsisisi sa ginawa mo. Natatakot ka lang na mamamatay ka. 800 taon na ang lumipas, at nagtutulakan pa rin ang magkakapatid at laging sumusuway sa kanilang mga nakatatanda. Alexander Ye, kusang loob akong isusuko ang lahat ng kapangyarihan ko. Kaya pakiusap, hayaan mo na lang ang aming pamilyang Donley. Binigyan kita ng pinakamagandang paraan pero iba ang pinili mo. Pero nakalimutan mo na ang pagkakaiba ng napakalaking tagumpay at ganap na pagkabigo ay isang katiting lamang. Hindi ko dudumihan ang aking mga kamay ng dugo ng aking sariling kadugo. Hayaan ko na lang kayong humawak sa kanila. Mga gwardiya, dalhin niyo ang tatlong ito at ikulong sa bilangguan ng mga patay. Magpakailanman, hindi na sila pakakawalan. Alexander Yi. Tapos na rin sa wakas. Nathan Donley, nasugpo na si Philip Ye. Gusto mo bang pag-usapan ang pakikipagtulungan? Sino ba kayo? Kung sino kami, ay hindi mahalaga. Ang kailangan mo lang tandaan ay, narito kami para tulungan ka. Dinakip lang si Alexander Ye. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Nahuli na siya, ganun talaga. Matanda na rin naman siya, malamang wala na siyang maraming taon. Ang sarili kong kaligayahan ang una, iyon ang tunay na mahalaga. Bitawan mo ako, mali ba ang nahuli nyo? Alam mo ba kung sino ako? Nangangahas ka pang hawakan, ang isang miyembro ng pamilyang Ye. Sawa ka na ba sa buhay mo o ano? Hari ka pa rin ng pananalapi, ha? Narinig ko na ang tungkol dyan. Nakatuon na si Nathan Donley sa pamilyang Ye ninyo. Tapos na ang pamilyang Ye ninyo. Makinig ka. Habang buhay pa ang aming pinuno, hindi magtatagumpay ang mga balak ninyo. Kahit si Alexander Ye ng pamilyang Ye ninyo, ay hindi kayang talunin si Nathan Donley. Ano pa ang pagproprotekta na sinasabi mo? Ikaw ang tagapamahala ng salapi ng pamilyang Ye. Kung wala ka, Majay Gimbal ang pamilyang Ye. Sasabihin ko sa'yo, hindi matatalo ang aming pinuno. Ang pamilyang Donley ay isang grupo lang ng mga payaso. Narinig ko pa, nabalak ni Nathan Donley na guluhin ang kasal ng pamilyang Ye ngayong araw. Narito lang ako para dagdagan ang eksena sa munting palabas na ito. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng pamilyang Ye kapag nakita kanila na may suot na salamin. Nangahas ka pang bantaan ang pinuno. Walang hiya ka talaga. Kapag nawala ang tagapamahala ng salapi ng pamilyang Ye ninyo, Majay Gimbal ang buong pamilya. At kapag nangyari iyon, makakakuha rin ng parte ang pamilyang Dalton. Maligayang pagdating sa lahat sa kasal ng aming pinuno ng pamilyang Ye. Ngayon, anyayahan natin ang pinuno para salubungin ang nobya. Nagsisimula na ang seremonya ng kasal. Paano kami, ang pamilyang Dalton, ay hindi sasali sa isang mahalagang okasyong tulad nito? Hoy, munting bata, sino ka? Alexander Ye, si Kenneth Dalton, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Dalton, ang pangalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Amerika. Pero hindi namin siya inimbitahan sa kasal. Kung tutuusin, dahil kasal ko ito, ang sino mang dumalo ay bisita. Maghanap ka ng mauupuan. Alexander Ye, ang bait mo talaga. Hindi rin ako dumating ng walang dala. May inihanda akong espesyal na regalo para sa inyong lahat. Salamin, wala namang problema sa paningin ko, pero pinahahalagahan ko ang iyong kagandahang loob.
Ang makapangyarihang pamilyang Dalton, ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa bansa, nagpakita ng ganito kasimple, at isang peres lang ng salamin ang dala bilang regalo. Bakit hindi mo tingnang mabuti ang mga salaming ito at kung ano ang ibig sabihin nito? Yan ano ba naman ang maibibigay na kahulugan ng maliit na salamin? Mukhang mumurahin gamit sa Taeyangje. Ang salaming ito ay pag-aari ng inyong hari ng pera, na si Philip Ye. Siya ay nasa kamay ko ngayon, kaya ikaw pala ang kumuha sa aking apo. Ang mga taga-Dalton, ang lakas ng loob ninyo. Humarap sa isang miyembro ng pamilyang Ye. Kung wala si Philip Ye, ang inyong pamilyang Ye ay mawawala ng pinagkukunan ng pera. Ano pa ang maihahambog ninyo? Ang magandang oras para sa munting apo ay malapit nang mawala. Simulan na natin ang kasal. Hindi ito ang oras para mag-isip tungkol sa pagpapakasal. Kapag dumating na si Nathan Donley, ang pamilyang Ye ay tuluyang magwawakas. Habang nandito ako, nandito ang pamilyang Ye. Maganda ang mood ko ngayon, kaya hindi ako bababa sa antas mo. Ipagpatuloy mo lang ang iyong mga munting pantasya. Darating na si Nathan Donley anumang minuto, at bago pa siya dumating, wala akong pakialam. Nadurugin ng pamilyang Ye sa ilalim ng aking mga paa. Dalhin dito si Philip Ye. Alexander Yi. Kenneth Dalton. Gusto niyo bang lipulin ang angkan niyong Dalton? Huwag kang mag-alala, Blake Ye. Pagkatapos ng araw na ito, walang makakasiguro kung sino ang mauunang mawasak. Kapag dumating na si Nathan Donley, ang angkan ng Ye, ang mauunang mawala. Ah, talaga? Ang buong angkan ng Dunley ay nakakulong na sa bilangguan ng mga patay. At kayong mga Dalton, gusto niyo pang sumama sa angkan ng Dunley at isama sa pagkawasak ang angkan ng Ye. Sa tingin mo ba kaya mo yan? Blake Ye, ang dali-dali mong magsinungaling. Para lang iligtas ang mukha ng angkan ng Ye, kahit ano na lang ang sasabihin mo, ha? Blake Ye, alam na alam ng lahat. Kung anong kalagayan ng angkan ng Ye ngayon. Kung matalino kayo, ibigay nyo na lang ang mga kita, at paghatian na lang ng lahat. Narinig nyo sila. Sinasamantala ka kapag mahina ka na. Kapag dumating na si Nathan Donley, ang angkan ng Ye ay tuluyang mawawasak. Mukhang marami kayong kaaway. Yan pala ang pinili ninyo. Hayaan nyo, sabihin ko sa inyo, mga payaso lang kayong lahat, na kumakaway sa watawat ng angkan ng Dunley para takutin ang angkan ng Ye. Kung hindi nga magawa ng mga Dunley, ano bang akala nyo kaya nyo? Alam ng lahat na binubuli ng mga Donley ang angkan ng Ye. Karaniwan na yan. Ang patriarka ng inyong angkan ng Ye ay nawalan na ng lahat ng kapangyarihan. Nawawasak na ang mga partnership ninyo, umaatres na ang mga investor. Ano pa bang ipagmamalaki ninyo? Ganito rin ba ang iniisip ninyong lahat? Ang totoo, ang angkan ng Donley lang ang may potensyal ngayon. Ang angkan ng Ye ay mga talunan na lang ngayon. Habang wala pa rito si Nathan Donley, kayong ang mga miyembro ng angkan ng Ye ay mas mabuting ibigay na ang mga kita habang may pagkakataon pa. Alexander Yi, ako na ang bahala dito. Ipapadala ko sila. Lahat diretsyo sa bilangguan ng mga patay. Sa tingin ko hindi mo kaya yan, Blake Ye. Ayon sa utos ng Dragon Emperor, si Blake Ye ay inaalis sa posisyon ng Dragon King. Si Ryan Donley ng pamilyang Donley ay itinalaga bilang bagong Dragon King. Impossible. Bakit maglalabas ang Dragon Emperor ng ganitong utos? Ang pinsan ko ay lumaban sa buong bansa at winasak lang ang Blood Clan. Anong dahilan para alisan siya ng titulong Dragon King? Ang pagiging Dragon King ay nangangahulugang ikaw ang pinakamalakas, pero hindi mo man lang matalo si Nathan Donley. Kaya ano ang nagpapatunay na karapat-dapat kang tawaging Dragon King? Si Ryan Dunley ay salamat sa aking ninuno, nawalan na ng lahat ng kapangyarihan. Nakakulong siya sa Deadman's Prison. Kayong lahat ay mga palakang nakakulong sa balon. Sinusubukan pa rin kumapit sa pamilyang Dunley. Alam na ng lahat ang nangyayari sa pagitan ng pamilyang Donley at pamilyang Ye. Lahat ng mga kasosyo ninyo ay binitawan na ang kanilang mga pamumuhunan. Dapat alam ng pamilyang Ye ang ibig sabihin nito. Mukhang kung hindi ko kayo papukawin, wala talaga kayong ideya. Kung ano ang kalagayan ngayon. Sino ang gumagamit ng mahika dito? Kenneth Dalton, may Parkinson's ka ba o ano? Bakit mo pinapalo ang sarili mo ng walang dahilan? Philip, ang lahat ng paghihirap na dinanas mo ay hindi masasayang. Ang aking ninuno ay ipagtatanggol ka. Salamat, ninuno. Ipagtatanggol ka? Sige, kayong mga taga-pamilyang Ye ay talagang gustong mamatay. Kaya't padadalhan ko na lang kayo. Tatawagan ko si Nathan Donley ngayon din. At malapit na siyang dom ito para lipulin kayo. Nagpatong si Nathan Donley ng telepono. Talagang paparito na si Nathan, kaya pala hindi siya makasagot. May problema ba sa inyong mga Dalton? Narito mismo ang telepono ni Ryan Dunley. Sa kamay ng aming overlord, kaya pala hindi kayo makatawag. Imposible yan. Paano mapapasa kamay ninyo? Ang telepono ni Nathan? Gubuho na ang pamilyang Ye, pero nakakapagsalita pa kayo ng ganyang kasinungalingan.
Nathan, malapit ka na ba? Grabe ang mga tagaye. Nathan, malapit ka na ba? Grabe ang mga tagaye. Paano nangyari yun? Ang telepono ni Nathan, paano mapapasa kamay ninyo? Ngayon, sino ang clone dito? Sa tingin ko, ang buong pamilyang Dalton ang bagay dyan. Ang drama ngayong araw ay talagang espesyal. Anong nangyayari? Bakit napunta kay mga Ye? Ang telepono ni Nathan. Tapos na ba talaga ang pamilyang Donley? Mga apo, sino ang nagtangkang tumutol sa pamilyang Ye kanina? Naaalala ninyo yun, di ba? Huwag kayong mag-alala, Overlord. Nasa isip na ni Emily Ye yun. Pagkatapos ng kasal ninyo, dapat handa kayong harapin ang parusa isa-isa. Kaya kayo pala, ang nagnakaw ng telepono ni Nathan, kaya pala ang tapang ninyo. Ignorante lang kayo. Sa harap ni Alexander Ye, Bawat Donley ay langgam. Bakit pa namin kailangang nakawin ang kanyang telepono? nagpupumilit lang kayong mga Ye ng walang saysay. Mga kasama, Habang wala pa si Nathan, sabay-sabay nating guluhin ang kasal, para makuha ang pabor ng pamilyang Donley. CJ. Hayaan mo silang sirain yon. Gaano man nila yon gulo, ganoon ang babayaran nila. Ang ganda mula sa pamilya Sawyer. Paunahan mo muna ako. Baliw ka, naghahanap ka ng gulo. Nangangahas kang makipag-away sa akin? Kapag dumating si Nathan Donley, hindi kanya palalampasin. Gusto mo nga ang pamilya Donley ang mag-back up sa'yo? Sige, dalhin mo rito ang mga Donley. Si Alexander Yeto. Sige, sumigaw ka. Kung hindi mo dadalhin si Nathan Donley rito. Maliit na cute ka lang. Pare, ang baho ng bibig mo. Ayaw na ayaw ni Alexander Ye yan. Sa paggawa nito, hindi ka ba natatakot na maghihiganti ang pamilya Donley? Pare, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras sa kanila. Kapag dumating si Nathan, iyon na ang sentensyang kamatayan nila. Kayong dalawa, makinig kayo. Bumalik na ang kapangyarihan ng matandang ninuno. Ito na ang huling pagkakataon natin. Tay, hindi na ako babalik sa Deadman's Prison. Walang sino man ang dapat nasa ganoong lugar. Kayong dalawa ay napakawalang utang na loob na mga inapo. Sa totoo lang, ang ating pamilya Donley ay maaaring umunlad sa ilalim ng pangangalaga ni Alexander Ye. Pero dahil sa inyong dalawa, Lolo, hindi ba naman pinahintulutan lahat yon? tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyong kasakiman, may ipit kaya tayo sa Deadman's Prison. Tay, Ryan, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Ang anumang sabihin ni Alexander Ye, yon ang masusunod. Alexander Ye. Malapit na ang pamilya Donley. Bata pa kayong lahat, normal lang ang magkamali. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kung handa kayong makipag-ayos sa pamilya Ye, aminin nyo lang na kayo ang nagkamali. Magkukunwari tayong walang nangyari ngayong araw. PFF. Huwag mo akong lokohin. Kung maglakas loob kang tawagan si Nathan Donley, luluhod ako at tatahol na parang aso. Ganoon din ang nararamdaman ng iba sa inyo, tama ba? Kaya, mukhang plano niyong lahat na ituloy ito hanggang sa dulo. Ganito talaga ako, ang pamilya Yenyo. Sinusubukan niyo lang, na humila ng mas maraming tao sa panig niyo, para hindi manggahas ang pamilya Donley na guluhin kayo. Ganoon ba? Ganoon na ganoon nga, pare. Sinusubukan lang nilang humila, ng mas maraming tao kasama nila. Mas maraming tao ang kasali, mas ligtas sila. Walang awa ang pamilya Ye. Sinusubukan nilang ipaubaya sa pamilya Donley ang pagharap sa atin. Pero sa totoo lang, desperadong hakbang lang yon. Dati naming iniisip na ang pamilya Ye ay parang alamat. Kaya nanahimik lang kaming lahat tungkol sa lahat ng bagay. Pero ngayon, nang baligtarin ng pamilya Donley ang sitwasyon, lumalabas na hindi naman pala ganoon ka-espesyal ang pamilya Ye. Alexander Ye. Dumating na ang pamilya Donley. Maaari na silang pumasok anumang oras. Naibigay ko na sa kanila ang pagkakataon. Sila ang hindi nagpasalamat, kaya hindi masisisi ang pamilya Ye sa mangyayari. Pamilya Donley. Lahat kayo, pasok. Anong nangyayari dito? Bakit lahat ng miyembro ng Donley family ay may posas sa bukong-bukong? Huwag mong sabihin na si Nathan Donley ay talagang ipinadala sa Deadman's Prison? Nathan, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't sinabi mo na magtutulungan tayong harapin ng Ye family? Bakit ganyan ang suot mo? Sinabi mong gusto mong wasakin ang Ye family. Tama, huwag kang mag-alala, Nathan. Ang aming Dalton family ay talagang susuporta sa'yo. Ang lakas ng loob mong magparatang sa akin. Kailan ko ba sinabi na gusto kong kalabanin ng Ye family? Nathan,
Bakit mo ako sinuntok? Ang aming Dalton family ay talagang magiging pinakamalakas mong suporta. Magaling ang Ye family, at ang Dunley family ay talagang isang pamilya. Ang ninuno ng Ye family ay siya ring ninuno ng aming Dunley family. Pero ang lakas ng loob ninyong, hikayatin kaming kalabanin ang aming ninuno. Nababaliw na ba kayong lahat? Kayong mga nagsabi na gusto ninyong magdeklara ng digmaan sa Ye family. Ngayon, bigla kayong umuurong na parang mga duwag? Kawawa naman, ang malaking suportang inaasahan nyo ay naging bilanggo, at hindi niyo alam, ang palabas ngayong araw ay talagang nakakaaliw. Arthur Donley, magsalita ka. May nagtatanong sa'yo. Ninuno, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko maayos na naituwid ang aking mga inapo. Ninuno, patawarin niyo po kami. Ninuno, ang inyong apo ay sumusuko. Nakikiusap ako, Ninuno, bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Kahit ang Donley family ay nagmamakaawa, Ako, ang aming Dalton family ay nakatayo pa rin laban sa Ye family. Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na malapit nang bumagsak ang Ye family? Kaya't pumunta ako sa Dragon Emperor at hiniling kong alisin ang titulong Dragon King ng Ye family. Ako, Arthur Donley, sa tingin ko, ang inyong Donley family ay kahit papaano nabawasan ang kasalanan. Umalis na kayo, mamuhay na lamang kayo ng payak mula ngayon. salamat Ninuno sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Ngayon, nang makita ninyong lahat na nahihirapan ng pamilya Ye, sinugod ninyo kami ng kami nasa mahirap na kalagayan. Sinusubukang kunin ng parte para sa inyong sarili. Alexander Ye, kami ay napilitan lamang dito ng pamilya Donley. Iyon lamang ang dahilan kung bakit kami gumawa ng napakatangang bagay. Oo, tama yan. Umaasa kaming magiging mapagbigay kayo. Pakiusap, hayaan ninyo na lang kaming makalampas ngayon. Gusto ninyong makakuha ng parte mula sa pamilya Ye, ngunit hindi ganoon ka-simple yon. Ngayon, oras na upang tuparin ang bayad sa pagkasira ng lahat ng mga bagay na iyon na amin. Emily, naisulat mo ba ang lahat? Maaasahan mo, Alexander Ye, naisulat ko ang lahat. Walang sino man ang makakatakas dito. Kaya, paano ninyo balak itama ito? Ang mga bagay na ito dito. Bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ako, nakabasag ako ng isang plato. Magbabayad ako ng 1 bilyon para dito. Oh, ibinaligtad ko ang mesa kanina. Handang magbayad ako ng 3 bilyon. Ang plato na yon, isa lamang iyong ordinaryong plato sa pinakamabuti. Marahil nagkakahalaga ng 50 piso. Hindi ba't medyo labis naman ang 1 bilyon? Sapat na iyon upang bilhin ang buong hotel. Hindi nila yon ipagkakait. Sa totoo lang, magpapasalamat pa sila sa atin. Magpapasalamat sila kay Alexander Ye sa pagbibigay sa kanila ng isa pang pagkakataon. Ako, kami, ang pamilya Dalton, ay handang magbayad. 100 bilyon bilang kabayaran. Philip, ilang beses ba ang Dalton family na sumampal sa iyo kanina? 10 beses. 100 bilyon. Bawat sampal. Naway mahabag kayo. Kami, ang pamilya Dalton, wala kaming 1 trilyon na maibibigay sa inyo. 1 trilyon. At hindi pa natin napag-uusapan ang tungkol sa paghahagis ng tubig at ang iba pa. Kami, ang pamilya Dalton, ay napagtanto namin kami ay nagkamali. Naway mahabag kayo, walang paraan na makakalap kami ng ganoong kalaking pera sa ngayon. Hindi kayo katulad nila. Hindi talaga pareho. Maaari lamang silang magbayad. Ikaw, kailangan mong magbayad ng iyong buhay. Handa kaming magbayad pinsala ng aming pamilyang Dalton. Handa ang aming pamilyang Dalton na sagutin ang lahat ng kabayaran. Ang aking apo, si Blake Ye, ang siyang nagtanggol sa 4 na rehiyon, at nagtaboy sa mga banta mula sa ibang bansa. At ilang beses lang umuwi, hindi nagtatagal. Ngunit, dahil lang sa ilang chismis, pinagkaitan ninyo siya ng titulo bilang Dragon King. Hindi ba dapat mamatay kayo dahil dyan? Kasalanan ko ito. Lalapit ako ngayon din sa Dragon Emperor, para ibalik ang titulo ni Blake Ye bilang Dragon King. Ang pwesto ng Dragon King, iyan ay pinaghirapan ng tunay na sakripisyo ng ating mga sundalo. Paano ninyo basta-basta na lamang yapakan yan? Apo, kung tatanungin mo ako, ang pwesto ng Dragon King ay dapat sa iyo. Sinusuportahan ka ni Alexander Ye. Tama, Teng Fair. Kuhanin na lang natin yan ng sapilitan. Wala nang pakialam dyan sa tinatawag na Dragon Emperor. Maglagay tayo ng isa sa ating pamilyang Ye bilang Dragon Emperor. Apo, sa desisyon na lang ng lolo natin ito iiwan. Ang tunay na hangarin ng pamilyang Ye, Ay sa wakas lumalabas na. ang Dragon Emperor. Ang Dragon Emperor mismo ang narito. Habang nandito ako, hindi nila kayo mapapakialaman, mga miyembro ng pamilyang Ye.
Ang inyong kamahalan, ang Dragon Emperor. Bakit kayo mismo ang dumating? Kung hindi ako dumating, baka paniwalaan ng lahat na ang bansang ito ay pag-aari na ng pamilyang Ye. Sino siya? Lolo, ito ang Dragon Emperor mismo. Ang lakas niya ay higit na mataas kaysa sa akin. Kung protektahan niya ang dalawang ito, baka ang aming pamilyang Ye ay talagang wala nang magagawa. Ikaw ba ang nagtatag na patriarka ng pamilyang Ye? Ano ba naman yung Dragon Emperor? Noong huli akong lumabas ng bundok, wala pa akong naririnig tungkol sa Dragon Emperor. Ang Dragon Court ay isa sa 4 na pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo. Kahit na medyo nahuli ang pagsisimula ng Dragon Court, ang kapangyarihan nito ay kapantay na ng iba pang 3 nangungunang pangkat. Lolo, ang pamana ng Dragon Court ay kapantay ng sa pamilyang Ye. Narinig ko sa iba na ang Dragon Court ay mayroon ding matandang immortal na namumuno sa kanila. Blake Ye, basta't ang pamilyang Ye ay hayagang mag-amin ng pagkakamali sa akin ngayong araw. Maibabalik ko ang iyong titulo bilang Dragon King. Ikaw, Alexander Ye ng pamilyang Ye, ano ang masasabi mo? Sa pagsuporta ng Dragon Emperor sa atin, walang dapat matakot. Hindi na natin kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo. Ang inyong kamahalan, ang Dragon Emperor. Talagang akala ng pamilyang Ye ay nasa ibabaw sila ng batas. Isang plato lang ang nabasag ko, at gusto pa nilang bayaran ko ng $1 bilyong. Oo, ang inyong kamahalan, ang Dragon Emperor. Ang pamilyang Ye ay naging isang sakuna para sa lahat. Pakiusap, kailangan ninyong papagsisihan nila ang kanilang ginawa ngayon. Kalokohan yan. Kayo ang pumayag na magbayad ng pinsala. Hindi namin kayo. Pinilit na gawin yan. Alexander Ye, kanino mo lang sinabing gusto mong palitan ng Dragon Court? Ano ngayon? May lakas ng loob kang gawin pero hindi aminin? Alexander Ye, parang ginawa mo pero ayaw mong aminin. Hindi yan ang dapat gawin ng isang tunay na pinuno ng pamilya. Ikaw, bata, kailan pa ako gumawa ng bagay na hindi ko inamin? Kung ayaw mong maging Dragon Emperor, hayaan mo na lang ang apo kong si Blake Ye ang magdala ng titulo. Ang inyong kamahalan, ang Dragon Emperor. Narinig ninyo lahat yon, di ba? Ang taong ito ay talagang walang disiplina. May lakas pa ng loob na lapastanganin ng Dragon Emperor at ang Dragon Court. Ang inyong kamahalan, ang Dragon Emperor, ang aming pamilyang Ye, ay hindi kailanman ninais na hamunin. Ang inyong kapangyarihan, may mga tao lang talagang nanggugulo sa likod ng mga pangyayari. May mga taong nagmamanipula ng mga bagay. Narinig ng lahat ang sinabi ng inyong pinuno ng pamilya. Kanina, maliban na lang kung lumuhod siya ngayon din, iukod ang ulo at aminin ang kanyang pagkakamali. Kung hindi ako mag-aatubiling kumilos ng personal at lipulin ang inyong pamilyang Ye. Lumuhod ka. Lolo, baka dapat kang umatras ng kaunti. Bigyan ng paraan ang Dragon Emperor. Hindi ko talaga iniisip na ang Dragon Emperor ay balak gipitin ang ating pamilyang Ye. Kayong mga nakababata ay wala talagang pasensya. Sinabi ko na sa inyo, hindi siya ang Dragon Emperor. Hayaan na lang si Blake ang maging Dragon Emperor. Malamang nasasaktan ang pride ni Stephanie sa pagyukod na yon. Bilang kanyang asawa, dapat kong tulungan siyang magdala ng kanyang pasanin. Ang inyong kamahalan, ang Dragon Emperor. Bilang asawa ng aming pinuno ng pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa inyo. Binibigyan ko ng pagkakataon ng pamilya Ye. Kahit lumuhod sa harap ko ang lola mo mula sa pamilya Ye. Sa pagkakataong ito, palalampasin kita. Ayos lang ako. Hindi ka talaga nagtitiwala sa akin? Pero siya ang Dragon Emperor. Ilang dekada na ang nakalipas. Wala pang nakapangahas na lumaban sa kanyang kapangyarihan. Stephanie, akala mo ba talaga na ako, bilang ang emperador, ay hindi magagalit? Bakit ako na naman? Stephanie, nasa kamay ko na ngayon ang iyong apo. Kung hindi ka magpapasako, siya ay mamamatay. Lolo, tulungan mo ako. Stephen Ye, mas mahalaga ba ang pride mo kaysa sa iyong apo? Bilisan mo at lumuhad sa harap ng Dragon Emperor. At aminin ang iyong pagkakamali. Ano naman kung ikaw ang dakilang Alexander Ye ng pamilya Ye? Sa harap ng Dragon Emperor, langgam ka lang din. Ngayon, binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, Pakawalan ng aking apo, at saka lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. pangalawa, Kukunin ko ang lahat ng meron ka. matagal-tagal na rin, mula nang may nagsalita sa akin ng ganito. Kung hindi mo ibababa ang ulo mo, panoorin mong mabuti ang mangyayari sa kanya. Ito ang ginagantihan sila sa kanilang ginawa. Stephen Ye. Nangahas ka talagang sumugod. Sa emperador, pupuksain ko ang buong angkan mo. Ano naman kung ikaw ang Dragon Emperor? Basta nakatayo ang aming puno ng pamilya, ikaw ang mawawalan ng buhay. CJ, kung ipinipilit ng inyong kamahalan,
Kami ng pamilya Ye ay handang makipaglaban. Bilang miyembro ng pamilya Ye, handang tumindig kasama ng pamilya, at harapin ito ng magkakasama. CJ. Stephanie. Sinusubukan mo bang maghimagsik laban sa Dragon Court? Nagtataksil ka ba? Hay. Maliit na bata ka. Tigilan mo ang pag-uusap tungkol sa mga bansa. Noon, si Old Bruce ay ganoon na ganoon. Ngunit bumagsak din ang kanyang dinastiya, hindi ba? Ang iyong kamahalan, ang Dragon Emperor. Ang pamilyang Ye ay tumalikod na sa inyo. Dapat ay dali-daliin ninyong puksain sila. Kung ang pamilyang Ye ay maglalakas loob na umabot sa puntong ito, Dragon Emperor, kailangan ninyong ipakita sa kanila kung sino ang tunay na amo. Selyo ng Dragon Emperor. Ang angkan ng Ye. Mga taksil sa bansa. Ang kanilang buong lahi ay binura sa mga talaan. Hindi na muling poprotektahan. Ang mga minarkahan ng selyo ng Dragon Emperor, nawawalan ng lahat ng kanilang yaman at swerte. Kaya totoo pala ito. Ang kapangyarihan ng Dragon Emperor. Ay nakakatakot hanggang sa antas na ito. Alexander Yi, baka dapat ay sumuko na lang tayo. Selyo ng Dragon Emperor. Si Little Sloan ba talaga ang nagbigay nito sa'yo? Mukhang ang apo mong ito ay paborito, ha? Mukhang maganda ang mata mo. Kahit ang selyo ng Dragon Emperor ay kumikilala sa'yo. Ang sinabi ko kanina ay nananatili kung handa ka na lumuhod at humingi ng tawad. Pababayaan kita sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, ito ay isang bagay na nilalaro ko lang. Kayong mga taga-pamilyang Sloan ay itinuturing pa itong pamanang pampamilya na ipasa hanggang ngayon. Kung gayon, ihahatid kita sa kabilang buhay. Selyo ng Dragon Emperor. Takip. Bakit hindi gumagana ang selyo ng Dragon Emperor? Sa simula pa lang, akin na ito. Paano pa ito makakaapekto sa akin? Ibalik mo sa akin ngayon ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilyang Sloan. Kung hindi, ang kapalaran ng inyong pamilyang Ye ay lubusang pagkalipol. Ikaw, maliit na paslit, laging pagtataksil, at pagwasak ng pamilya ang nasa isip mo. Ganyan ba kayo pinalaki ng lolo mo? Maaari na kayong tumayo ngayon. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang kapangyarihan ng inyong kataas-taasang patriarch ay lampas sa anumang maiisip ninyo. Kaya kayong lahat, akala ninyo may makapangyarihan na kayong sandigan ngayon. Ha, huwag ninyong isiping dahil ninakaw ninyo ang selyo ng Dragon Emperor. Maaari na kayong gumawa ng kahit ano. Ngayong araw, ang inyong pamilyang Ye ay magbabayad ng halaga para sa ginawa ninyo. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang ni isang Ye ang maiiwan, at ang inyong pamilyang Ye ay magwawakas na nahahati sa ating lahat. Kahit na ang buong angkan nyo ay lumuhod ng 100 beses, hindi nito mapapawi ang aking galit. Akala mo ba talaga, nasa nakalipas na 800 taon? Wala akong nagawa. Narito na ang lahat ng 4 na pamilyang sentenaryo, Ang 4 na pamilyang ito na may 100 taon ng kasaysayan. na laging nag-iisa lang. Bakit sila biglang nagpakita rito? Kaya ang Dragon Court. Wala namang ganoong kapangyarihan ang Dragon Court, bukod sa 4 na pamilyang iyon. Nandyan ang pamilyang Campbell, ang pamilyang Hunt, ang pamilyang Harrington. Ang kanilang estado ay mas mataas pa sa Dragon Court. Ito ang pinuno ng Asher Skysect. Sabi nila, ang pinuno ng Asher Skysect ay mahigit 100 taon nang nagretiro. At huwag kalimutan ng pamilyang Campbell na kayang kontrolin ang panahon sa isang kumpas lamang ng kamay. Ang tagal na mula nang huling dumalo ang sinuman mula sa pamilyang Campbell sa anumang malaking okasyon. Pero nandito rin sila. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang daming pinuno ng pamilya ang nandito. Lolo, bakit ka nandito? Nabalitaan mo rin ba? Tama, ngayong ikaw na ang Dragon Emperor ng Dragon Court. Karapat-dapat ka nang sumali sa pagdiriwang. Lolo, Para sa kasal ka ba rito? Sino ang gamulo sa handaan sa kasal ng Overlord? At ginawang ganito? Ang lakas ng loob ng sinumang manggulo sa kasal ng Overlord. Kung sino man iyon, magbabayad ng 10 henerasyon. Magaling ang ginawa ninyong mga bata. Huwag ninyong kalimutan ng mga tumulong sa inyo. Akala ko hindi ka darating. Tumahimik ka. Stephanie, wala kang karapatan na magsalita sa pinuno ng pamilyang Hunt ng ganyan. Ang tapang mo, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa Overlord. Huwag mong sabihin ang Dragon Court mo ay nakalimot na sa biyaya ng Overlord. Pinuno ng pamilyang Hunt, ang kapangyarihan ng pamilyang Hunt ay higit na mataas kaysa sa pamilyang Ye. Ano ang masasabi mo? Siya ang iyong Overlord. Kung wala ang Overlord, hindi magiging ganito ang pamilyang Hunt ngayon. Si Vern Hunt na kumakatawan sa pamilyang Hunt. Si Lawrence Campbell na kumakatawan sa pamilyang Campbell. Si Miles Harrington na kumakatawan sa pamilyang Harrington. Ang pinuno at apo ng Dragon Court. Binabati namin ang Overlord sa inyong kasal. Binabati namin ang Overlord sa inyong kasal. Imposible. Talagang imposible. Paano nagkaroon ang pamilyang Ye ng napakaraming katulong mula sa mga pangunahing pamilyang ito? Tapos na. Ito na talaga ang wakas. Ang pamilyang Ye.
Paano sila nagkaroon ng ganitong nakakatakot na puwersa sa kanila? Hindi ko inakala na ang asawa ko pala ay ganito kalakas. Hala, halina't magbigay galang sa ginang ng tahanan. Pagbati, ginang. Ay naku, tapos na ang aming pamilyang Dalton. Kaya ito pala ang tunay na lakas ni Alexander Ye. Kaya pala ang ating pinuno ay nangahas na. Muling itayo ang Dragon Court. Yun pala, ang pamilyang Ye ang tunay na makapangyarihan dito. Sino pa sa mundong ito ang maglalakas loob na makialam sa pamilyang Ye na yon? Mabuhay ang pinuno. Ang pamilyang Dalton ay handang. Isuko ang lahat ng aming ari-arian. Basta lamang patawarin kami ni Jie. Jie, kami rin ay handa. Isusuko namin ang lahat. Kami rin ay handa. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa sinuman dahil tumanggi kayong maging kaibigan ng pamilyang Ye. Maaari na kayong maging kaaway namin. Jie, pakiusap, kahabagan ninyo kami. Kasalanan namin ang pagiging bulag sa katotohanan. Oo, Jie, kayo ay isang dakilang tao. Huwag ninyo kaming pansinin ng mga walang halaga. Christopher, ano ang masasabi mo? Ngayon nyo lang naisip na mali kayo. Hayaan nyo akong sabihin. Huli na ang lahat. Lahat kayo lumabas sa harapan ko. Maghanda kayo sa paghuhukom ng pamilyang Ye. Umalis? Umalis na, ngayon din. Hindi pa rin lumuluhod para humingi ng tawad sa Overlord. Nawalan ka ba ng dila? Magmadali ka at magsalita. Kasalanan ko, hindi ko nakilala. Ang kadakilaan sa harapan ko at nasaktan kita. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang lahat ay maaaring patawarin. Maliban sa iyo, ikaw ang Dragon Emperor. Ngunit ikaw ay nagtatanim ng galit. Hindi pinapansin ang pagsisikap ng iba. Ano pa ang silbi kung hahayaan kitang manatili? Mga miyembro ng pamilyang Sloan, tawali ang inyong mga intensyon. Hindi na kayo ang aking lingkod. Simula ngayon, papanagutin natin ang lahat ng nakamit ng pamilyang Sloan. Ibaba kayo sa antas ng mga karaniwang tao. Lolo, ang buong pamana ng aming pamilyang Sloan ay winasak mo. Mga suwail na inapo, huwag mo akong hawakan. Ang Overlord. Lolo. Ariana, wala nang nanggugulo ngayon. Magpapatuloy na tayo. Ipagpatuloy natin ang kasal. Maaari bang magsama-samang magtagay ang lalaki at babaeng ikakasal? Lola, tulungan ko kayong magpalit ng pamalit mong damit. Babalik ako agad. Hindi ba yan si Ariana Sawyer, ang reyna ng campus? Si Ariana Sawyer nga talaga. Sakto naman na may reunion din ang klase natin ngayon, di ba? Bakit hindi tayong lahat ay magsama-sama? Pasensya na, sa susunod na lang. Ariana Sawyer, mukhang wala na kaming halaga sa'yo bilang mga dating kaklase. Reyna ng campus nga naman siya. Malamig na talaga siya noon pa sa eskwela. Imposibleng makisama siya sa atin ngayon. Ayos lang yan, Lola. Okay lang na makipag-usap muna ako sa mga kaklase ko. Hindi magagalit si Alexander Ye. Alexander Yi, sugar baby siguro nitong matandang ito si Ariana Sawyer. Di ba? Ariana Sawyer, huwag ka nang mag-atubili. Pasok ka na at uminom kasama namin. Hoy, mga kaibigan, halika tingnan ninyo ito. Hulaan ninyo kung sino ang nakasalubong ko. Si Ariana Sawyer pala mula sa school natin. Hindi ako makapaniwala na si Ariana Sawyer nga. Lahat ng mga taong ito, at pareho pa rin ang dating niya. Nathan Dunley, narinig ko noong araw. Nag-confess ka pa kay Ariana Sawyer. Hoy, huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Kailan ba ako nag-confess sa kanya? May pera ang pamilya Sawyer. Pera kumpara sa pamilya namin, medyo hindi pa rin sila kalibre ng pamilya namin. Noong nasa school pa si Nathan, ang pogi-pogi niya noon, sigurado ako si Ariana Sawyer, ang nagtangkang mag-confess, pero tinanggihan siya ni Nathan. Masaya talaga ako na nagkaklase tayong lahat. Tagay tayo para dyan.
May iba pa akong aasikasuhin, kaya mauna na ako. Ariana Sawyer, magkaklase tayong lahat. Uminom ka muna kasama namin bago ka umalis. Kung hindi, parang minamaliit mo kami. Kelly Reeves, hindi mo ba napansin? Nakagown si Ariana ngayong gabi. Ikakasal na siya. Oo, Kasalan ko ngayon. tabi. Bakit mo ako itinulak? Huwag kang magumpisa ng gulo. Nathan Dunley. Nambubuli siya, hindi ba nakakahiya? Para sa ating lahat. Ariana Sawyer, dinala mo siya rito, para sa pagkakaibigan natin, pasensyahan mo siya kay Kelly Reeves. At kalimutan na lang natin ang nangyari. Pasensya. Karapat dapat ba kayong dalawa? Sino ka ba? Itinulak mo ang isang tao, at kailangan mong humingi ng tawad. Dahil sa respeto kay Ariana Sawyer, hindi kita pinapabayad, na masyado nang mabait sa totoo lang. Pero kung hindi ka magsusorry, walang makakalabas sa pintuang yan. Huwag mong isiping hindi ko alam, ang pinagkakagagawa ninyong lahat, mula sa pag-imbita sa lola ko para uminom, hanggang sa pagpigil sa amin ngayon. Ang gusto ninyong lahat ay maging superior, sa pamamagitan ng pagpili, sa aking lola. Pero dahil kayo, ay mga dating kaklase ng lola ko, hindi ako bababa sa antas ninyo. Kung hindi, para sa mga pathetic loser na tulad ninyo, hindi ninyo kayang tiisin, ang galit ng pamilya Ye. Sino ka ba talaga, para magsalita ng parang nagsisermon? Sinampal mo talaga ako. Sinasabi ko sa iyo, sisiguraduhin kong, iyakan mo ako at magmakaawa sa akin mamaya. Caroline Ye. Ayos ka lang ba? Lola, ayos lang ako. Ang kasal mo kay Alexander Ye ang importante. Tara na. Teka. Ano ang tawag mo sa kanya? Lola. Ariana Sawyer, hindi ako makapaniwala sa iyo. Nagpakasal sa isang matandang lalaki. Iyan ay magiging balita sa lahat. Ang pinakamagandang babae sa eskwelahan namin. Nagpakasal sa isang matandang lalaking kulubot. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Wala kang karapatang insultuhin ang asawa ko. Sino ka ba? Dahil lang tinatawag kang school beauty, akala mo may karapatan ka na ngayon. Hindi ka magpapakasal ngayon. Hindi namin hahayaan ang aming klase na maging katatawanan. Oo, Ariana, sa ganda mo, pwede kang makakuha ng kahit anong mayamang tagapagmana. Pero sa halip ay nagpakasal ka sa matanda. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Ang pakikipag-asawa ko ay sarili kong desisyon, hindi iyo. Sino ba ang gusto mong pakasalan? Ariana Sawyer, paano ka nagkakaroon ng kapal ng mukha? Gusto mo talagang pakasalan ng isang matandang lalaking mukhang kalbo? Matt Lee, kung malaman ito ng iba, ano na lang ang iisipin ng mga tao sa klase natin? Hindi natin pwedeng hayaan siyang sirain ang buong grupo, parang bulok na mansanas na sumisira sa buong grupo. Tama, hindi ako sumasang-ayon sa kasal na ito. Kailan pa naging karapatan ng mga talunan na tulad nila na humusga sa mga bagay-bagay tungkol sa aming pamilyang Ye? Ang pakakasalan ko ay wala kang o ng sinuman sa aming mga kaklase na pakialam. Ariana Sawyer, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Matt Lee, ang pagpigil sa iyong pagpapakasal ay para sa iyong ikabubuti? Kailan ka pa naging ganito kaaksaya? Nathan Dunley, paano kung ikaw na lang ang pakasalan ni Ariana Sawyer? Para hindi mapariwara ang reyna ng aming campus. Sige na nga, ako na lang ang pakakasalan mo, kahit hindi ko ito unang gusto. Ariana Sawyer, hindi ka ba magpapasalamat kay Nathan Dunley? Tinutulungan ka niya, alam mo. Sa totoo lang, bakit hindi na lang dito ngayon gawin ang kasal? Ang hirap ninyong paniwalaan. Ariana Sawyer, sinusubukan lang naming tulungan ka, para hindi ka makagawa ng maling desisyon. Sinasabi ko sa iyo, balang araw, magpapasalamat ka sa mga kaklase mo, sa ginawa namin ngayon. Tayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Alexander Ye. Alexander Ye, may nangyaring masama. Dinakip si Lola ng ilang tao. Hindi ka panipaniwala. Sinong may lakas ng loob na hawakan si Lola? Ako ang unang hindi papayag na mangyari yun. Sino ang gumawa? Caroline Ye, ipakita mo ang daan. Sabay tayong pumunta. Bitawan mo ako.
Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung ano nang pinapasok mo? Ariana Sawyer, tumigil ka sa pag-aalma, Ariana, para sa ikabubuti mo ito. Ang pakikipag-asawa kay Nathan Donnelly ay mas mabuti kaysa sa isang matandang lalaki. Bitawan mo lang ako. Una, yumuko sa langit at lupa. Hindi. Pangalawa, yumuko sa mga ninuno. Hindi. Bilisan mo at yumuko. Pagsisisihan ninyong lahat ito. Ariana Sawyer, kapag tapos na ang seremonya ng kasal, si Nathan Donnelly ay mag-aalaga sa iyo ng mabuti. Malalaman mo rin kung gaano kahusay ang aking katawan. Ngayon, yumuko ang mag-asawa sa isa't isa. Sino ka? Malalaman mo na kung sino ako. Ayos na ngayon. Ako na ang bahala dito. Bastos ka, bitawan mo ang asawa ko. Hinampas mo ako. Wala kang kawala ngayon. Alam mo ba kung sino ako? Matagal na simula nang huli akong personal na kumilos. Talagang pinagalit mo ako. Wala na bang batas? Ang kapal ng mukha mong manakit sa harap ng lahat ng tao. Ako ang president ng klase ni Ariana Sawyer. Bilang president ng klase, hindi ko pwedeng hayaan na mabiuli ang kaklase ko. Paano ko masasabing president ako ng klase? Sinusubukan lang naming protektahan siya. Ayaw lang naming makita siyang magpakasal sa isang matandang manyakis. Ako ang tinatawag ninyong matandang relikya. Sino ang gustong humadlang sa kasal namin ni Ariana? Anong nangyayari? Yung asawa ni Ariana Sawyer. Hindi naman mukhang matanda, mukha pang ang bata. Oo, hindi talaga siya mukhang matanda. Wala akong pakialam kung sino ka. Akala mo pwede kang manakit. Dito sa Cloudridge, wala kang patutunguhan, gago. Sa lugar na ito, wala pa akong narinig na mas astig kaysa kay Nathan Donnelly. Ano naman kung asawa ka ni Ariana Sawyer? 5 minuto lang ang nakalipas. Nagbangkarote na ang buong Donnelly family. Lahat ng ari-arian ng Donnelly family ay kinumpis ka na. Lahat kayo dito sa kwartong ito. Lahat ng kumpanya ninyo ay bangkarote na. Naka-freeze na ang lahat ng bank account nyo. Literal na wala na kayong pera. Si Philip Ye yan. Ang Dragon King. Sina Frederick Grant at Anthony Grant. Mga taong yan. Sa TV mo lang sila makikita. Bakit kaya? Sabay-sabay silang dumating ngayon. Anong nangyayari dito? Kasi silang lahat ay mga alipin ni Alexander Ye. At sa parehong panahon, sila rin ay mga alipin ng kaklase mo. Ni Ariana Sawyer. Ariana, kaklase mo silang lahat. Paano mo gusto itong asahan? Wala akong mga kaklaseng walang puso. Gusto kong lahat ng humawak kay Ariana ay mawala ng tuluyan. Ariana, ang bida ng eskwela. Nagbibiro lang kami sa'yo. Maawa ka sa amin. Ariana Sawyer, dahil sa ating pagiging magkaklase, pabayaan mo na kami ngayon. Ariana, magkatabi tayo sa klase. Nakalimutan mo ba? Hindi mo ba kami mapapatawad dahil sa dating pagkakaibigan? May sinabi minsan ang asawa ko na ipapasa ko sa inyo. Hindi naman talaga. Nagsisisi sa ginawa ninyo. Takot lang kayo sa mga kahihinatnan ng kalokohan ninyo. Ang ginawa ninyo kay Ariana ay hindi mapapatawad. Tapos na ang seremonya. Sa tingin mo ba, ito'y isang Romansa ng magkaibang edad, ito na ang huling table tas ng pangmatagalang buhay sa mundo. Simula ngayon, ikaw na rin ang opisyal na mas matanda. paano kung pagkalipas ng 100 taon, hindi mo na ako mahalin? Ano nang mangyayari? Eh di magkakaroon lang tayo ng maraming anak, para wala na tayong oras, para mag-isip pa ng iba. Ang bilis talaga ng panahon. Parang isang kisap mata lang. 600 taon na ang lumipas. Oo nga. Nagtataka ako kung paano na kaya ang mga inapo ng Sawyer at Ye ngayon. Bakit hindi tayo bumaba sa bundok at tingnan? Mukhang maganda yan.